Nagsisimula ang kwento sa isang karaniwang manggagawang Hapones na nagngangalang Takeru na pauwi mula sa trabaho. Umupo siya para manood ng TV, nababagot sa kanyang monotonous routine. Binuksan ni Takeru ang TV, sa pag-aakalang makabubuting magkaroon ng pagbabago sa mga bagay. Sa panunood ng figure sa TV, ang kanyang salamin ay nagsimulang kumikinang ng maliwanag, at siya ay nadala sa isang kakaibang mundo. Isang kakaibang lalaki ang bumati kay Takeru na may dalang tsaa, na ikinalilito niya. Ipinaliwanag ng lalaki na siya ang tagapamahala ng solar system para sa kanilang mundo. Si Takeru ay nanunood habang ang lalaki ay gumagawa ng isang mini-planet na tinatawag na Madius sa kanyang daliri. Sinabi ng manager kay Takeru na ang planetang Madius ay isang hindi magandang lugar kung saan walang sibilisasyon ang maaaring umunlad. Nagbuhos siya ng isang patak ng tubig sa mini-planet, sinasabing ito ang magiging epekto ni Takeru pagkatapos niyang pumunta sa Madius. Nagulat si Takeru sa biglaang responsibilidad na ito. Kaya, inihayag ng manager na mawawalan siya ng kaluluwa dahil patay na siya. Nabigla, pakiramdam ni Takeru na wala siyang pagpipilian, at ipinaliwanag ng lalaki na makakakuha siya ng mga espesyal na kapangyarihan para tulungan siya sa bagong mundo. Binigyan niya si Takeru ng walang katapusang mana at nagtanong kung gusto niya ng higit pang kapangyarihan, kaya humingi siya ng isang cute na harem. Tumango ang manager bago bigyan si Takeru ng pinalawak na kakayahan sa paghahanap na maghanap at magbenta ng mga bihirang item. Pagkatapos magsulat ng higit pang mga kapangyarihan para sa kanya, sinabi ng manager kay Takeru na magkakaroon siya ng napakalalim na bag upang iimbak ang lahat ng kanyang makukuha at ang kakayahang magsalita ng wikang Median. Biglang naglaho ang katawan ni Takeru, at iniisip ng manager na baka ginawa rin siya nito na sobrang overpower. Sa pagtingin sa kapareha ni Takeru, naramdaman ng manager ang pag-aalala, ngunit sinabi sa kanya na magiging maayos siya. Pakiramdam ni Takeru ay nadayo siya ng husto, ngunit dumilim ang kanyang paningin sa pagpasok niya sa bagong mundo. Hindi nagtagal, nagising siya na nakasandal sa isang puno sa isang malago na kagubatan. Nang tumangalas siya, nakita ni Takeru ang isang malaking planetang may singsing sa kalangitan. Bumangon siya para maghanap ng mas maraming tao. Pagkatapos ng ilang paglalakad, nakahanap si Takeru ng isang nayon, ngunit nakaramdam ng pag-aalala dahil wala siyang pera. Naaalala ang kakayahan ng manager sa paghahanap, sinubukan niyang maghanap ng mga item. Walang nangyayari, kaya parang tanga si Takeru sa paglabas ng wand. Sa pag-iisip na ginulo niya ang spell cast, sinubukan niyang isulat ang spell sa lupa. Ang search spell sa wakas ay nag-activate at nagpapakita ng mga lokasyon ng ilang mga item sa paligid niya. Iniskan ni Takeru ang isa sa mga item, nalaman na isa itong B-grade night grass. Excited sa rank nito, pinulot niya ang damo bago bumangon para kunin ang iba pang gamit. Gayunpaman, nabigo si Takeru dahil lahat sila ay E-rank. Pagkatapos, nakahanap siya ng isang magandang bato, ngunit ang isang pag-scan ay nagpapakita na ito ay talagang tae ng halimaw. Nagulat si Takeru na ang tae ay talagang C-rank at iniimbak ang kanyang mga bagay sa bag. Umalis siya upang ibenta ang mga bagay sa nayon at nakahanap ng humihikab na bantay sa pasukan. Nagulat ang gwardya sa kanyang taas at tinanong kung siya ay isang kabalyero. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Takeru na siya ay taga-tipon lamang, at ipinakilala ng bantay ang kanyang sarili bilang si Kapitan Marlowe ng depensa ng nayon. Naglakad si Marlowe upang buksan ang pinto, ipinaliwanag na ang kanyang nayon ay may pangkalahatang tindahan upang mabili ang mga halamang gamot ni Takeru. Habang papasok si Takeru, nakaramdam siya ng hiya sa kakaibang tingin sa paligid niya. Pumasok siya sa pangkalahatang tindahan at tinanong ng tindera kung may kailangan siya. Tinanong ni Takeru kung maaari niyang ibenta ang tae ng halimaw at ang tindero ay nasasabik sa kalidad ng item. Sinabi niya kay Takeru na ibebenta ito para sa isang gintong barya, kaya tinanong niya kung ito ay sapat na pera upang manatili sa isang inn. Ipinaliwanag ng shopkeeper na ang isang gintong barya ay maaaring magbayad para sa 2 gabi sa isang inn, na nagkakahalaga ng 500 rave bawat gabi. Laking gulat ni Takeru na sobrang halaga ng tae at masayang tinanggap ang presyo ng tindera. Pinahid ng tindera ang makintab na tae sa kanyang mukha at tinanong kung may mas maraming materyales si Takeru. Ibinibigay sa kanya ni Takeru ang lahat ng mga halamang gamot, na pinahanga ang tindero sa kanyang mga kasanayan. Nagtanong ang tindera kung bakit siya nagbebenta ng mga bihirang bagay sa kanyang maliit na tindahan. Kaya, sinabi ni Takeru na siya ay isang naglalakbay na mga ngalakal, sa pag-aakalang mayroon siyang mga kasanayan. Hiniling ng tindera si Takeru ng isang seryosong trabaho. Humiling siya ng ilang bihirang mithril ore mula sa isang silangang bundok, at humingi si Takeru ng lokal na mapa.
Tumango ang tindero bago magbayad kay Takero ng 360,000 rave para sa lahat ng kanyang mga gamit. Lumalabas ang mga mata ni Takero sa lahat ng pera, ngunit nagbabala ang tindera na makakatagpo siya ng mga halimaw sa bundok. Gamit ang kanyang pera, nag-book si Takero ng isang inn para makapagpahinga. Pumasok sa silid ang isang empleyado ng inn na may dalang batsa ng mainit na tubig. Sinabi niya kay Takero na maaari niyang linisin ang kanyang katawan gamit ang tubig at tinanong niya kung saan siya maaaring maligo ng buo. Ibinunyag niya na ang maharlika lamang ang kayang maligo ng buo sa kanilang mundo. Ngunit maaari ding humingi si Takero sa isang magician ng tubig. Nasa sabik na gamitin ang sarili niyang mahika, kinuha ni Takero ang mangkok at binibigyan ang babae ng magandang pera para tangkilikin. Matapos siyang paalisin, sinubukan ni Takero na kumanta ng mga salita para sa paliguan ng tubig. Ang salitang malinis ay lumilikha ng bumulwak ng tubig na malalim na nililinas ang katawan ni Takero. Sa labas ng kanyang silid, nagulat ang dalaga sa euphoric noises ni Takero. Masaya siya na malinis ang kanyang katawan, ngunit nakakaramdam ng pagkabigo na hindi siya makababad sa isang maginhawang paliguan. Kinabukasan, nagtitipon si Takero ng ilan pang halamang gamot bago humanap ng simbolo ng spade. Nang tingnan ito, nakita niya ang isang bulok na kalansay na may suot na kagamitan sa pakikipaglaban. Napabalikwas si Takero sa gulat, napagtanto na ito ay katawan ng isang namatay na adventurer. Kinuha niya ang isang anting-anting na naglalaman ng isang sulat mula sa kapatid na babae ng adventurer. Nalaman ni Takero na ang adventurer ay naghahanap ng pera upang gamutin ang sakit ng kanyang ama, ngunit gusto ng kanyang kapatid na babae na bumalik siya sa bahay. Nakaramdam ng kalungkutan para sa nahulog na kaluluwa, gumawa siya ng isang libingan para sa kanya at nag-aalok ng ilang mga panalangin. Pagkatapos, gumawa siya ng magic barrier sa paligid niya at gumamit ng panggatong para magsimula ng apoy. Naglalagay si Takero ng kaldero sa apoy at nilagyan ito ng tubig at gulay para gawing nilaga. Pagkatapos ay idinagdag niya ang karne sa nilagang at pinapanood ang init na niluluto ang mga sangkap. Nang handa na ang nilagang, kumagit si Takero, nakitang masarap ito, pinuri niya ang mundo ng yelo sa kalangitan para sa pagbibigay sa kanya ng napakaraming mabangong pampalasa. Pagkatapos kumain, tumungo si Takero sa puting kagubatan ng mga sinaunang dragon. Alam na may mga mapanganib na halimaw sa malapit. Lumilikha siya ng ilang liwanag gamit ang spell. Ang liwanag ay nagpapakita ng ilang mga halamang gamot sa paligid niya, at si Takero ay nakaramdam ng pagkadismaya na walang ore. Nakaramdam ng pasasalamat na wala siyang nakitang halimaw, nagsimula siyang pumulot ng mga halamang gamot. Iniisip ni Takero na ang kanyang nakakatakot na amoy sa katawan ay maaaring nagtataboy sa mga halimaw at nagsimulang masayang sumugod sa kagubatan. Hindi nagtagal ay nakahanap siya ng liwanag sa dulo ng lagusan at sinundan ito upang makalabas. Gayunpaman, dumiretso si Takero sa isang bangin at nagsimulang mahulog sa hukay. Dali-dali niyang kinanta ang buong diksyonaryo at sa wakas ay nahanap na niya ang spell para lumipad. Ang glow ng spell ay pumapalibot sa kanyang katawan at magandang tinulungan si Takero na lumapag sa lupa. Nakaupo siya ng maluwag, ngunit napansin niya ang mga simbolo ng ore sa paligid niya. Inilabas ni Takero ang kanyang martilyo at nagmimina ng lahat ng ore. Pinutol niya ang isang piraso at nalaman niyang silver ore iyon, ngunit nabigo siyang makahanap ng anumang mithril. Gumamit siya muli ng search spell at nakahanap ng ilang nakatagong ore, ngunit naramdaman niya ang pagyanig ng lupa sa paligid niya. Nagpasya siyang kunin ang ore at mabilis na umalis, gamit ang isang fireball spell upang alisan ng takip ang nakatagong bato. Nang nabasag na ng spell ang bato, nakahanap si Takero ng ilang maliliit na tipak ng mithril sa kaloob-looban. Nakaramdam siya ng pagkadismaya sa maliit na halaga at hindi niya pinapansin ang nanginginig na lupa upang maghanap ng higit pang ore. Kinalugad niya ang natitirang bahagi ng kuweba at nakakita ng malinis na lawa sa ilalim ng tubig sa lalim nito. Nagmamadali siyang i-scan ang tubig at nalaman na ito ay double S-rank magic elemental water. Nasa sabik si Takero sa mahalagang nahanap, ngunit nalaman na ito talaga ang tubig mula sa pugad ng sinaunang dragon. Isang malalim na boses ang tumunog, na humihingi ng pagkakakilanlan ng nanghihimasok, ngunit hindi ito pinansin ni Takero at iniisip kung paano kukunin ang tubig. Sinubukan niyang inumin ang tubig, ngunit biglang bumuhos ang tubig nang lumabas ang dragon. Galit nitong inutusan si Takero na itigil ang hindi pagpansin dito, at tahimik niyang pinagmamasdan ang nilalang. Napansin ng dragon kung gaano siya kalmado sa presensya nito, at humingi ng paumanhin si Takero sa pagpasok sa pugad nito. Habang sinusuri ng dragon ang katawan ni Takero, kakaiba ang pakiramdam niya tungkol sa pagsusumit dito. Naramdaman ng dragon ang paggalang sa katapangan ni Takero at hinihiling ang kanyang pagkakakilanlan.
Ipinakilala ni Takeru ang kanyang sarili bilang isang tao, na ikinagulat ng dragon sa napakaraming mana sa kanyang katawan. Inihayag ng dragon na pinilit siyang magising ng mana ni Takeru, ngunit nalilito siya. Sinabi ng dragon kay Takeru na ang kanyang mana ay kasing lakas nito, at sa wakas ay napagtanto ni Takeru na nakikipag-usap siya sa isang sinaunang beast. Tumango ang dragon at ipinakilala ang sarili bilang Valdius. Tinanong ni Takeru kung maaari niyang tawaging Val, at sumang-ayon si Valdius. Humingi siya ng pabor kay Takeru, na sinasabi na maaari niyang gisingin ang kanyang mga anak gamit ang kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Nagulat si Takeru, kaya ipinaliwanag ni Val na ang magic element ay tumitigil sa paligid ng kanyang lungga. Nag-aalok siya na bayaran si Takeru para sa kanyang mga serbisyo at ipinatawag ang isang malaking kumpol ng purong mithril ore bilang gantimpala. Tinanong ni Takeru si Val kung nasaan ang mga itlog, at tinawag ng dragon ang isang malaking itim na itlog mula sa tubig. Ipinadala niya ito kay Takeru, na humawak ng itlog sa kanyang tainga at naririnig ang mahinang tibok ng puso ng batang dragon sa loob. Nagtataka si Takeru kung paano gisingin ang sanggol sa loob, at sinabihan siya ni Val na ibuhos ang kanyang mana sa loob ng itlog. Ipinaliwanag ni Val na ito ay tulad ng paglikha ng light spell. Kaya, nagpasya si Takeru na painitin ang itlog. Pagkatapos uminit, naglalabas ang itlog ng malakas na aura at sinimulang higupin ang lahat ng mana ni Takeru sa loob nito. Nagsimulang tumawa si Val na parang kontrabida, at napagtanto ni Takeru na naloko siya ng makulimlim na matandang halimaw. Nawalan ng lakas, lumalabo ang paningin ni Takeru, at naramdaman niyang lumulubog siya sa tubig. Nakarinig si Takeru ng kakaibang boses sa panaginip, pinagalitan siya sa pagiging pabaya. Tumitaw ang isang lalaki sa harap ni Takeru at itinuro na dapat ay tumakas siya palayo sa dragon. Sinabi ng lalaki kay Takeru na millennia na niyang pinaglalaroan ang planetang Madius. Ngunit niyanig na ni Takeru ang buong mundo sa kanyang ikalawang araw doon. Iniisip ng lalaki na ang kawalang ingat ni Takeru ay magpapahina sa proteksyon ng Space Manager bago maalala na gusto niya ng isang cute na kapartner. Habang ang mga mata ni Takeru ay nagsimulang pumikit muli, sinabi sa kanya ng lalaki na karapat-dapat siya sa problema. Bago humingi ng paliwanag si Takeru, lumalabo ang paningin at nagising siya sa totoong mundo. Narinig ni Takeru ang isang cute na boses na humihiyaw sa madilim na kuweba at tinanong ni Val kung ayos lang siya. Iniisip ni Takeru na niloloko siya ni Val gamit ang isang peking boses at gumagamit ng light spell para ilantad siya. Gayunpaman, nakita niya ang pagpisa ng dragon na tumitili sa kanya, na tumalon diretso sa kanyang mukha. Matapos may baba ni Takeru ang baby dragon, hiniling ni Val na pangalanan niya ito. Nakaramdam ng gulat si Takeru na gusto ni Val na pangalanan niya ang kanyang anak. Ipinaliwanag ng dragon na ang kanyang anak ay mayroon ng pangalan ng dragon, ngunit dapat ibigay sa kanya ni Takeru ang kanyang karaniwang pangalan. Bumangon si Takeru at sinimulan niyang usisin ang kanyang utak at nagpas siyang tawagan itong B para sa kulay na itim. Mahal ang kanyang bagong pangalan, sinimulan ni B na dilaan ang mukha ni Takeru upang ipakita ang kanyang pagpapahalaga. Tinawag ni Val ang kanyang anak sa kanyang buong pangalan, Black Nobi Valdius, at pinuri si Takeru para sa angkop na palayaw. Pagkatapos ay pinahintulutan niya si V na maglakbay sa mundo kasama si Takeru. Naramdaman ni Takeru na sumali ang sanggol sa kanyang party at pinaalalahanan si Val na dapat siyang gumugol ng ilang oras kasama ang kanyang bagong silang na sanggol. Sa palagay niya ay hindi dapat pagkatiwalaan ni Val ang isang estranghero sa kanyang sanggol, ngunit nagtitiwala si Val kay Takeru dahil mas malakas siya sa kanya. Pagkatapos ay nagcast siya ng beam sa bag ni Takeru bago lumubog muli sa tubig. Habang si B ay nagpapatuloy sa paghimas sa mukha ni Takeru, nagpaalam si Val bago naglaho sa lalim. Nagulat si Takeru sa surreal na karanasan at seryosong nagtanong kay B kung handa na ba siya para sa isang paglalakbay sa pagtitipon. Masayang sumang-ayon si B, kaya hinugasan niya ang mabahong katawan nito para protektahan ang kanyang ilong sa mga darating nilang adventure. Pagkaraan ng ilang oras, lumabas si Takeru sa kuweba kasama si B, pinapanood si B na masayang lumilipad-lipad sa kagubatan. Iniisip ni Takeru na ang paglalakbay sa gabi ay hindi magandang ideya. Nakaramdam ng gutom, nagpasya siyang mag-camp out sa lugar para sa gabi. Paghahanda sa pagkain, kumuha siya ng magic elemental na tubig. Sa pagtingin sa tubig sa kanyang bag, naalala ni Takeru na ikinonekta siya ni Val sa Magic Lake para makapagbigay siya ng pagkain para kay B. Masayang umiinom ng tubig si B at humingi ng higit pa. Kaya, binigyan siya ni Takeru ng isa pang tasa. Gayunpaman, inaalok nito ang tasa na ito kay Takeru. Kaya, kinuha niya ito at sumusubok ng ilang magic water sa kanyang sarili.
Pagkatapos inumin ang nakakapreskong tubig, naglagay si Takeru ng ilang mahiwagang bato at naglagay ng harang sa paligid nila. Gamit ang mga mahalagang bato ng napakadali, naalala niya kung gaano kahalaga ang mga ito sa mundong ito. Gayunpaman, dahil makakagawa lang siya ng mga magic stone gamit ang sarili niyang mana, nadarama ni Takeru na abusuin ang mga ito para sa maliliit na kaganhawahan. Nang handa na ang isa pang mahiwagang bato, pinainit ito ni Takeru para magsimulang magluto. Maging si B ay nagulat habang pinapanood si Takeru na ginagawang kalan sa kusina ang mga mamahaling bato. Alam na ito ay ang parehong ulam tulad ng dati, si Takeru ay gumagawa ng ilang steak at nilagang, ngunit nasasabik siyang kainin ito dahil napakasarap nito. Napansin niyang naglalaway si B sa karne, ngunit nag-aalala siya kung mapahamak ito ng banyagang pagkain. Nag-aalok si Takeru ng maliit na bahagi para subukan ni B at nasusunog ang bibig nito mula sa mainit na pagkain. Para tulungan siyang kumain, hinipon ni Takeru ang pagkain at pinalamig ito. Sa wakas, nasisiyahan si B sa isang masarap na nilagang at pinupuno ang tiyan nito ng pagkain. Pinagmamasdan ang sanggol na dragon na nakahiga, nagtataka si Takeru kung bakit hindi ito malungkot sa pag-iwan sa ama nito. Bilang tugon, niyakap na lang ni B si Takeru, kaya napagtanto niyang masaya itong kasama siya. Natuwa si Takeru sa tugon nito at tinitingnan ang mga istatistika ni B. Kahit nasa murang edad ni B, nakita niya ito sa isang malakas na ranggo ng B na may isang grupo ng mga makapangyarihang elemental na kakayahan. Nagseryoso si Takeru kay B, ngunit sa tingin niya ay bata pa ito na kailangang palakihin ng maayos. Sa pagtingin sa tamad na sanggol, seryoso niyang binalaan ito na huwag subukan ang anumang bagay na mapanganib, kahit na ito ay napakalakas. Pinaalalahanan ni Takeru si B na papagalitan siya ni Val kapag may nangyaring masama, ngunit nagsisimula itong matulog bago pa man siya matapos. Habang pinapanood itong natutulog, iniisip ni Takeru kung sadyang binigyan siya ng space manager ng isang reptile partner. Kinabukasan, umakyat si Takeru sa isang bundok upang muling marating ang kagubatan. Nagulat siya na ang kagubatan ay mukhang napakapayapa sa araw. Iniisip ni Takeru na hindi siya dapat mag-alala tungkol sa mga patakaran ng mundo ng yelo sa kalangitan. Habang nagsisimulang maglaro si B, ginagamit ni Takeru ang kanyang kasanayan sa paghahanap para maghanap ng higit pang mga halamang ibebenta. Habang nakahanap siya ng ilang bagong halamang gamot, bumalik si B na takot na takot. Hinahanap ni Takeru ang mga halimaw at nakita ang ilan sa kanila sa lugar. Sa pag-iisip pabalik sa kanyang nakaraang karanasan ng ang mga halimaw ay natakot sa kanyang amoy, naisip ni Takeru na ang kanyang pagbisita sa kuweba ay naalis ang amoy sa kanya. Gustong makakuha ng ilang halimaw na item, siya ay naghahanda upang labanan ang mga halimaw. Biglang, umuungal ang isang mabangis na rock falcon sa likod ni Takeru, ngunit nakita niyang kaibig-ibig ito kumpara sa nakakatakot na si Val. Nang mapansin ang karne ng ibon, nagpasya si Takeru na gawing KFC ito. Habang umaarangkada ang ibon kay Takeru, lumikha siya ng isang kalasag at naghahanda ng ilang karayom ng yelo upang umatake. Sa isang pag-atake, ginawa ni Takeru ang ibon sa isang bangkay ng manok. Pagkatapos ay lumingon siya para tingnan ang ilang serpent wolves sa paligid niya. Habang nagmamadali ang isang lobo patungo kay Takeru, gumagamit siya ng kakayahan sa pagpapahusay ng bilis at tumalon upang maiwasan ang pag-atake nito. Pagkatapos ay pinatigas niya ang kanyang katawan gamit ang isa pang kasanayan at sinisipa ang bungo ng lobo. Matapos itong tapusin, nagpabagsak si Takeru ng dalawa pang lobo, ngunit may isang palihim na gumagapang sa likod niya. Gayunpaman, madali niyang itinaboy ito bago matapos ang iba pang mga lobo. Sinimulan ni Takeru ang pagkolekta ng lahat ng karne at materyales ng halimaw, ngunit napansin niya ang higit pang mga halimaw sa malapit. Dahil sa ayaw niyang gugulin ang kanyang buong araw sa pakikipaglaban, nag-iisip si Takeru kung paano makakatakas, kaya hinawakan siya ni B at sinubukang i-flap ang mga pakpak nito. Sa tingin ni Takeru ay hindi sapat ang lakas ni B para buhatin siya, ngunit talagang nagulat siya sa pagbuhat ni B na lumipad ng madali. Binabawasan ni Takeru ang kanyang timbang sa pamamagitan ng isang spell at nag-shoot ito sa kalangitan kasama nito. Nang imulat ng isang babae ang kanyang mga mata, dinala ni B si Takeru sa kalawakan na nagsabi sa kanya na ito ay masyadong mataas. Nagulat, ibinagsak ng sanggol na dragon si Takeru sa lupa. Nagising siya na dinidilaan ang kanyang mukha at napagtanto niya na talagang inilabas siya nito sa kagubatan. Nagulat si Takeru sa mabilis na bilis ni B at nagpapasalamat ito sa tulong nito. Gayunpaman, pinaalalahanan niya ang dragon na pigilin siya sa susunod dahil hindi niya kayang hawakan ang lahat ng kapangyarihan nito. Natutuwa sa kanyang papuri, sinubukan ni B na yakapin si Takeru ngunit na headbutt ang kanyang tiyan. Pagkatapos, nagsimula silang bumalik sa nayon ng Tormi.
Habang naglalakad pabalik, napansin ni B ang isang kakaibang sanga sa kamay ni Takeru. Kaya ipinaliwanag niya na ito ay tinatawag na sangay ng Yggdrasil. Inihayag ni Takeru na mayroon siyang maalamat na double S-rank item mula sa kanyang unang araw sa mundong ito, ngunit kasalukuyang hindi aktibo ang mga kapangyarihan nito. Tumango bago magbuga ng usok sa sanga. Laking gulat ni Takeru nang makitang ang mahiwagang hininga ni B ang talagang gumising sa natutulog na bagay. Iniisip niya kung paano gamitin ang bagong staff, sa pag-aakalang ito ay magmumukha siyang salamangkero sa halip na isang mangangalakal. Bigla silang nakarinig ng ungol sa kagubatan, at sinabihan ni Takeru si B na manatiling alerto. Habang iniisip ni Takeru kung isa ba itong halimaw, biglang lumipad si B patungo sa ingay. Hinabol ito ni Takeru, umaasa na mananatiling ligtas ang sanggol. Nakita niya si B na umiikot sa isang puno at nakita niya ang isang batang elf na bumagsak sa ilalim nito. Nagtataka si Takeru kung inatake siya ng umuungol na halimaw, ngunit sinagot ng gutom na tiyan ng elf ang kanyang tanong, sinabing hindi siya kumakain ng ilang araw. Humihingi ng tubig ang elf. Inabot niya ang kanyang bag at kumuha ng sariwang tubig para sa kanya, na mabilis niyang nilagok. Nagpapasalamat ang elf kay Takeru sa kanyang tulong, ngunit nakakaramdam pa rin siya ng gutom sa pagkain. Nang maalala na may natitira pa siyang tanghalian, binigyan siya ni Takeru ng sandwich, at ang elf ay sakim na nilamon nito. Habang pinupuri ng batang babae ang makalangit na pagkain, nagulat si Takeru nang makita ang isang elf na kumilos ng hindi dalisay. Ipinaalala niya sa dalaga na kahit na ang panis na tinapay ay magiging masarap sa isang taong nagugutom, at sinabi niya na nabawi niya ang kanyang pagkalante ng buhay, iniisip kung paano siya naubusan ng pagkain ng napakabilis. Pinaalalahanan siya ni Takeru na ang nayon ay hindi malayo sa kagubatan. Pagkatapos niyang ipaliwanag na nagmamadali siyang umalis, pinagalitan siya ni Takeru dahil sa pagiging pabaya niya. Dahil sa kahihiyan, sinubukan ng batang babae na magpaliwanag, ngunit napansin ni Takeru ang kanyang masamang amoy. Pakiramdam niya ay nabigo siya na amoy tae siya sa halip na bulaklak, at ang babaeng elf ay nasaktan sa kanyang bastos na pananalita. Pagkatapos pasalamatan siya para sa kanyang tulong, siya ay tumayo upang umalis at nag-sprint sa daan ng kagubatan. Sa sandaling umalis ang babaeng elf, nag-iipon si Takeru ng ilan pang materyales sa kanyang pag-uwi. Sa labas ng kagubatan, may napansin si V at nakita ni Takeru ang isang karwahe sa kalsada. Habang papalapit ang karwahe, napansin ni Takeru na hinihila ito ng espesyal na E-rank unicorn horse. Tinanong siya ng tsuper ng karwahe na nagngangalang Poron kung ano ang ginagawa niya sa kagubatan ng mag-isa. Kaya, ipinaalam sa kanya ni Takeru na papunta siya sa nayon ng Tormi. Nagulat si Poron na siya ay naglalakad hanggang doon habang ang kanyang asawa at mga anak ay nanunood ng may pagkamausisa. Nang mapansin ang staff sa kanyang mga kamay, tinanong niya si Takeru kung siya ay isang salamangkero. Mabilis niyang ipinaliwanag na siya ay taga-tipon lamang at si Poron ay humanga sa kanyang pambihirang trabaho, na ipinaliwanag na siya ay patungo rin sa Tormi. Nag-aalok si Poron ng sakay kay Takeru. Tumanggi siya, sinabi na siya ay masyadong malaki upang magkasya sa karwahe. At nagtawanan ang mga anak ni Poron sa kakaibang hitsura ni Takeru. Gayunpaman, iginiit ni Poron na sumakay si Takeru sa kanya, kaya sumakay siya sa likod ng karwahe. Habang nakaupo si Takeru sa karwahe, nagtataka siya kung bakit siya gustong-gusto ng lahat ng bata sa mundong ito. Tinukso siya ni Poron para sa kanyang laki at muling humingi ng paumanhin si Takeru sa pagkuha ng napakaraming espasyo. Sinabi ni Poron na hindi niya iniisip na tanggihang tulungan ang isang kapwa residente ng Tormi na nangangailangan at sumang-ayon ang kanyang pamilya habang nagulat si Takeru sa mga batang-bata na nasa isang mapanganib na paglalakbay. Inalok siya ng anak ni Poron na nagngangalang Yunan ng regalo. Sa pagtanggap ng mabait na regalo, itinanong niya kung bakit ang pamilya ay nagtitiwala sa kanya ng ganoon kadali. Sinabi sa kanya ng anak ni Poron na nagngangalang Kin na kung si Takeru ay isang masamang tao, ang kanilang mahiwagang item ay aalertuhan sila. Napansin ni Takeru ang maliit na kampanilya na may magic stone at naisip niya na makakagawa din siya ng item na tulad niyan. Pagkatapos ay naalala niyang magpakilala at ang asawa ni Poron na si Elisa ay nagpakilala rin. Biglang nagsimulang magpumigla si B sa mga bag ni Takeru at napansin ito ng mga bata. Nagtanong sila tungkol sa kakaibang tunog, ngunit sinubukan ni Takeru na itago ito dahil ito ay isang bihirang halimaw. Sinabi sa kanya ni Elisa na hindi masyadong bihira para sa mga adventurer na magkaroon ng mga halimaw na alagang hayop, kaya pinapayagan niya silang makita ito. Sa sandaling lumabas si B, ang mga bata ay nagsimulang manghimasok dito. Habang si Poron at ang kanyang asawa ay nagulat na si Takeru ay nakakuha ng isang pambihirang dragon.
Upang itago ang tunay na pagkakakilanlan ni B bilang isang sinaunang dragon, sinabi ni Takeru sa kanila na ito ay isang itim na dragon. Nagtataka sila kung siya ay isang Dragon Knight, kaya ipinaliwanag ni Takeru na napisa lang niya ang isang Dragon Egg na nakita niya. Habang ginagamit ni B si Takeru tulad ng isang Play-Doh, nabigla si Poren na kaya niyang mapisa ng mag-isa ang isang Dragon Egg. Tinanong ni Takeru si Elisa kung gaano kabihira ang mga dragon, at ipinaliwanag niya na hindi pangkaraniwan na makakita ng Dragon Knight, ngunit ang mga tunay na dragon ay mas mahirap hanapin. Iniisip ang tungkol sa mga Dragon Knight mula sa mga video game, iniisip ni Takeru kung makakahanap siya ng isa sa mundong ito. Mamaya sa gabi, pagkatapos nilang huminto para magpahinga, ginamit ni Takeru ang kanyang mga Magic Stone para mag-set up ng barrier. Gumaan ang pakiramdam ni Poron na hindi sila maaabala ng anumang halimaw, at sinabi sa kanya ni Takeru na magbabantay si B para sa anumang kainahinalang bagay. Habang lumilipad ang sanggol, pakiramdam ng pamilya ay ligtas sila sa kapangyarihan nito sa kanilang panig. Habang naghahanda si Elisa para maghanda ng hapunan, tinanong ni Takeru kung kaya ba niya ang pagluluto para sa gabi. Habang inilalabas niya ang kanyang cooking set mula sa kanyang bag, iniisip ng mga bata na si Takeru ay isang tunay na salamangkero. Ipinaliwanag niya na ito ay isang bottomless storage bag lamang bago magsimulang magluto. Nang tapos na ang pagkain, nasasabik na ang pamilya na kumain. Matapos silang imbitahan ni Takeru na magsimula, ang mga bata ay nagsimulang kumain muna at agad na umibig sa pagkain. Kumain din sina Poron at Elisa, at pinuri ni Elisa ang luto ni Takeru. Gayunpaman, nananatiling tahimik si Poron habang nanginginig ang kanyang mga balikat, kaya tinanong siya ni Elisa kung ayos lang siya. Bigla siyang tumangala na may luha at uhog sa kanyang mukha, umiiyak na sa wakas ay makakain na siya ng tunay na pagkain pagkatapos ng lahat ng murang pinatuyong karne sa kanyang paglalakbay. Sa labis na papuri ni Poron, nagsimulang tumawa si Takeru, ngunit iginiit ni Poron na gumamit siya ng ilang uri ng mahika upang mapahusay ang lasa ng pagkain. Maging ang mga bata ay nagsimulang tumawa sa mga nakakatawang kalokohan ng kanilang ama bago matapos ang hapunan. Nang tapos na sila, kumuha si Poren ng gitara at nagsimulang kumanta si Elisa kasama niya na may musika sa background. Nagsimulang makipaglaro si Takeru sa mga masasayang bata ni Poron, na nagbabahagi ng simpleng kagalakan sa pamilya. Naaalala niya ang kanyang malungkot na buhay sa Earth. Ine-enjoy ang kanyang oras kasama ang pamilya ni Poron. Iniisip ni Takeru na ang paggugol ng oras sa ibang tao ay isang kamanghamanghang karanasan. Dahil natutuwa siyang binigyan siya ng Ice Sky World ng bagong buhay kasama ang ibang tao, pinatulog niya si B pagkatapos nilang maglaro. Habang humihilik ang batang dragon, humiga si Takeru sa kanyang kama, nakatingin sa magandang mabituing kalangitan. Kinaumagahan, nagising si Takeru at nagsimulang maglinis ng kanyang gunting upang panatilihing abala ang kanyang sarili hanggang sa oras na para makabalik sa kalsada. Sinabi sa kanya ni Poron na maaari silang lumabas pagkatapos nilang mag-almusal, ngunit talagang may maliit na pabor si Takeru na gusto niyang hilingin. Hindi pa niya sinubukang magmaneho ng karwahe noon, kaya hiniling niya kay Poron na hayaan siyang subukan, at wala siyang nakikitang issue dito, kaya hinayaan niya si Takeru na kumuha ng pagmamaneho. At hindi nagtagal, nakarating na sila sa nayon. Bumaba si Takeru sa karwahe, at pinasalamatan siya ni Poron sa pagbabahagi ng kanyang pagkain. Ngunit sinabi ni Takeru na siya ang dapat magpasalamat sa kanila dahil hindi niya kailangang maglakad pabalik ng mag-isa. Si Poron at ang iba pa ay nagmamaneho pagkatapos. At habang pinapanood sila ng maliit na gwardya na umalis, sinabi niya na sa wakas ay tagsibol na. Hindi alam ni Takeru kung ano ang ibig sabihin nito, kaya humingi siya ng paliwanag sa guard. At ipinaalam sa kanya na si Poron ay naghahabi para sa ikabubuhay. Siya ay madalas na naglalakbay sa mas maiinit na mga rehiyon para sa trabaho, at ang paglalakbay ay palaging mahirap para sa kanya at sa kanyang pamilya. Hindi makapangaso, naiwan sila para mabuhay sa kakaunting rasyon. Ipinaliwanag nito kung bakit tuwang-tuwa siyang matikman ang pagkain ni Takeru. At sa pagkaalam kung gaano kalala si Poron, napagtanto ni Takeru kung gaano siya kaswerte sa pagkakaroon ng kakayahan na nagbibigay daan sa kanya na mangalap ng mga materyales. Ilang sandali pa, bumalik si Takeru sa tindahan ni Gerham upang ihatid ang mga materyales na hiniling sa kanya na tipunin at may kaunting pagsubok. Ipinasok ni Takeru ang isang magic mithril ore na nakuha niya mula sa lungga ng dragon kasama ang regular na mithril upang makita kung si Gerham ang uri ng taong manloloko sa kanya. Si Gerham ay gumugol ng mahabang panahon sa pagsusuri sa mga bato at sa kalaunan ay dumating siya sa conclusion na ang isang ito sa partikular ay dapat na isang piraso ng magic mithril ore.
Sinabi niya kay Takeru na ang ilan sa mga ito ay naglalaman ng sapat na mahika upang palitan ang karamihan sa mga mahiwagang bato sa kaharian. At nagulat si Takeru kahit alam na niya yon. Sinabi sa kanya ni Gerham na kamangha-mangha na nakahanap siya ng isang bagay na ganito kahalaga, ngunit sinubukan ni Takeru na bawasan ang tagumpay at sinabing nakita niya lang ito sa kanyang paglalakbay. Kahit na sinasabi ni Takeru na natagpuan niya itong nakalatag sa kanyang mga paa, sinabi ni Gerham na kailangan pa rin ng malaking kasanayan upang mahanap ang mga bagay na tulad nito. Kaya't sinabi niya kay Takeru na mas mabuting magtungo siya sa lungsod ng Belsim. Ito ay mas malaki kaysa sa nayon na ito. At hanggat hindi gusto ni Gerham ang ideya na hayaang umalis ang talento tulad ni Takeru, makakahanap siya ng mas malaking iba't ibang mga bagay na bibilhin at ibebenta kumpara sa kung ano ang makukuha niya dito. Hinihiling lang niya na kapag si Takeru ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili, magpadala siya ng ilang dagdag na customer sa paraan ni Gerham. Hindi talaga nilayo ni Takeru na maging sikat o ano paman, ngunit ang ideya ng pagtungo sa malaking lungsod ay nakakaintriga sa kanya. Kaya, nagpasya siyang basahin ang tungkol dito sa sandaling makabalik siya sa inn. Doon niya nalaman na ang Belsim ay may Adventurers Guild na hinihiling ng mga broker sa buong bansa. Ang mga adventurer mismo ay nahahati sa combat, suporta, at iba't ibang mga tungkulin. At dahil nasa ibang mundo si Takeru, gusto niyang subukang makipagsapalaran at maglakbay sa mundo sandali. Nagpasya siya na sasali siya sa guild sa Belsim. Pero bago iyon, may mga kailangan pa siyang gawin sa Tormi. Tumungo siya sa bayan at unang humanap ng magpo-proseso ng lahat ng halimaw na nahuli niya. At habang hinihintay niyang magawa iyon, siya ay nagpapalipas ng gabi sa pakikisalo sa mga taga-nayon at sa isang handaan. Kinaumagahan, bumalik si Takeru sa butcher. At ngayong naproseso na ang lahat ng bahagi ng halimaw, mayroon na siyang sapat na stock ng pagkain at pampalasa para tumagal sa tagal ng kanyang paglalakbay. Sinabi sa kanya ng babae na magiging malungkot ito sa paligid kung wala si Takeru. At marami sa iba pang mga taga-nayon ang nagsasabi na gusto nilang manatili din siya ng kaunti pa. Sinabi ni Takeru na mamimiss din niya ang lugar na ito, ngunit maraming mga kapanapanabik na lugar doon na mapupuntahan niya at mga bagong tao na makikilala niya kaya hindi siya maaaring manirahan dito. Naiintindihan naman ng babae, kaya hindi na raw niya ipipilit pa ang bagay na yon. Pero bago umalis si Takeru, gusto niyang bigyan siya ng extra. Inabot niya sa kanya ang isang bag at sinabing nag-impake siya ng isang pananghalian sa paglalakbay. Sa totoo lang, nag-impake siya ng 1 toneladang pananghalian sa paglalakbay, kaya mukhang hindi na kailangang mag-alala ni Takeru tungkol sa pagkain ng ilang sandali. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang silid, at ang tanging magagawa na lang ay alamin kung ano ang gamit o para saan ang magic mithril. Sinabi sa kanya ni Gerham na hindi niya kayang bilhin ito, kaya walang ideya si Takeru kung ano ang dapat niyang gawin dito ngayon. Napakahalaga para sa kanya na itapon na lang, ngunit dahil di umano ay may 1 toneladang mahiwagang enerhiya sa loob nito, iniisip ni Takeru kung magagamit niya ito upang lumikha ng isang bagay na kapaki-pakinabang para sa mga taga-nayon dahil naging napakabuti nila sa kanya. Sa sandaling iyon, napansin niya ang kanyang lampara sa mesa, at nagbibigay ito sa kanya ng ideya. Kaya, kinuha niya ang mahiwagang bato at sinubukang pagsamahin ito sa parol. Hindi nagtagal para malaman niya kung paano ito gagawin. At pagkatapos ng isang malaking flash, isang magic item ang nalikha. Kinaumagahan, nang aalis na si Takeru, lumabas ang buong nayon upang magpaalam sa kanya. Nagpasalamat si Takeru sa lahat ng ginawa nila para sa kanya. At bilang kanyang paraan ng pagpapakita ng kanyang pagpapahalaga, ginawa niya ito para sa kanila. Sinasabi niya sa lahat na isa itong magic item na gagawa ng barrier sa paligid ng nayon upang maiwasan ang sinumang tao na may malisyosong layunin. At habang lahat sila ay nagpapasalamat sa kanyang kabaitan, iniisip nila kung okay lang ba sa kanila na kumuha ng isang bagay na napakahalaga. Sinabi sa kanila ni Takeru na ayos lang dahil ito ang pinakamaliit na magagawa niya para mabayaran sila. Dagdag pa, gusto niyang tiyakin na ang nayon ay nasa maayos pa rin kung sakaling bumalik siya upang bisitahin. Medyo curious si Gerham kung ano ang nagpapagana sa device. Kaya, tinitingnan niya ang loob at sigurado, nakita niya ang mahiwagang bato, na nagkakahalaga ng isang maliit na kapalaran. Sasabihin na niya na hindi talaga sila tatanggap ng regalo na napakamahal, pero tumakbo na si Takeru palabas ng gate habang nagsasalita siya, kaya wala na siyang paraan para maibalik iyon ngayon. Habang naglalakad si Takeru papunta sa Belsim, naglalaan siya ng ilang sandali upang tamasahin ang mapayapang tanawin.
Gayunpaman, ang piraso na iyon ay hindi nagtatagal dahil sa lalong madaling panahon ay nakatagpo siya ng isang random na higanting alimango sa gitna ng kalsada. Matapos mawala ang unang pagkabigla, tiningnan ni Takeru ang stat ng alimango at ang lahat ay medyo hindi kapansin-pansin. Ngunit sa sandaling makita ni Takeru na nakakain ng alimango, nagpasya siya na sila ni B ay magkakaroon ng seafood para sa hapunan ngayon. Nagcast si Takeru ng enhancement magic sa kanyang sarili bilang paghahanda sa laban. Bago pa niya magawa ang anumang bagay, biglang lumipad si B at tinamaan ang alimango gamit ang isang sonic scream na nagpapabagsak dito. Hanga si Takeru dahil wala siyang ideya na magagawa ni B ang ganoong bagay. Pero hindi pa tapos ang laban dahil dalawa pang talangka ang biglang sumulpot. Iniisip ni Takeru na ligtas siya sa gitna ng kalsada dahil ang mga alimango ay nakakagalaw lamang patagilid. Ngunit siya ay kakilakilabot na mali dahil ang mga alimango na ito ay nakaka-move forward ng napakabilis. Pinalibutan siya ng dalawa, kaya't si Takeru ay malapit ng madudurog, ngunit bago magsilapat ang mga alimango, hinayla ni B si Takeru sa hangin, na naging dahilan upang sila ay magbanggaan sa isa't isa. Si Takeru ay nagpasalamat sa kanyang mabilis na pag-iisip. Ngunit hindi pa rin tapos ang laban dahil nagkamalay lang ang unang alimango at pagkatapos ay walang isip na sumusugod kay Takeru. Kaya tinawag niya ang kanyang staff at hinampas ang alimango sa hangin, sa wakas ay pinatay ito. Ngayong natalo na ang lahat ng alimango, oras na para simulan ni Takeru ang paghahanda sa kanila. Kaya una, gumamit siya ng hardening sa kanyang braso para gawing makeshift knife. At pagkatapos ay magtrabaho siya na putulin ang lahat ng mga kuko at binti. Pagkalipas ng ilang minuto, inihanda na niya ang lahat ng mga paa para sa pagkulo. Kaya't inilabas niya ang isang higanteng palayok at inilagay ang lahat ng ito. Gayunpaman, huwag itanong kung saan niya nakuha ang higanteng palayok. Nagdagdag siya ng tubig at isang bangkos ng asin. At pagkatapos kumukulo ng ilang oras, handa na ang karne ng alimango. Kaya siya at si B ay nagpipiesta. Pareho silang gustong-gusto ang lasa ng karne ng alimango. Kaya mula ngayon, plano ni Takeru na bumaba at kumain ng maraming halimaw hanggat maaari upang masubukan niya ang lahat ng uri ng masasarap na pagkain. Pagkalipas ng ilang araw, dumating sina Takeru at B sa mga tarangkahan ng lungsod ng Belsem, at namangha siya sa kahangahangang mga pader ng kuta. Napansin niyang may mahabang pila sa gate kung saan ginagawa ang mga inspection. Kaya, lumakad siya upang sumali sa pila. Ngunit bago ito makarating sa kanyang turn, nagpasya siyang itago ang kanyang magic bag dahil masama kung malaman ng mga gwardya na mayroon siyang walang katapusang storage. Nang turn na ni Takeru, pinapasok siya sa isang hiwalay na kwarto para makipagkita sa mga guard. At habang dinadaanan ng isa ang kanyang mga gamit, tinanong siya ng isa kung ano ang negosyo niya sa Belsem. Ipinaliwanag ni Takeru na pumunta siya rito dahil interesado siyang mag-sign up sa Adventurers Guild. At nauunawaan ng lalaking guard kung bakit dahil ang Belsem ang may pinakamalaking guild sa kontinente. Hindi niya iniisip na si Takeru ay kainahinala, ngunit kailangan pa rin niyang gawin ang kanyang trabaho. Kaya sinabi niya sa kanya na susuriin niya siya gamit ang Avarice. Hindi pa narinig ni Takeru ang tungkol sa Avarice na ito. Kaya tinanong niya ang gwardya kung ano ang ginagawa nito at ipinaliwanag niya na ito ay karaniwang hinahayaan silang suriin kung ang isang tao ay kainahinala o hindi. Walang pakialam si Takeru kahit ito man, o isang full cavity search. Kaya ginagamit ng guard ang device para i-scan siya at pagkaraan ng ilang segundo ay sinabi niyang walang kakaiba. Medyo curious si Takeru sa nakita ng guard. Kaya ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang i-scan ang magic device at nakita niya ang stat window na nagtulak sa guard. Ito ay karaniwang sinasabi lamang na maaaring gumamit si Takeru ng magic at siya ay hinalinhan na ang laundry list ng mga kakayahan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay hindi lumalabas sa mga normal na pag-scan. Sinabi sa kanya ng mga gwardya na handa na siyang umalis, ngunit mayroon pa siyang isa pang tanong bago umalis si Takeru. Ito ay hindi isang malaking deal, ngunit siya ay nagtataka kung bakit si Takeru ay may basbas ng mga dragon sa kanyang stat screen. Ipinaliwanag ni Takeru na marahil ay dahil sa kanyang alaga. Kaya, sinabihan niya si B na lumabas, at ang parehong mga gwardya ay hanga sa kung gaano siya ka-cute. Walang mga panuntunan laban sa pagkakaroon ng mga alagang dragon dito, kaya pinapayagan si Takeru na isama si B. Ngunit sinabi sa kanya ng gwardya na kailangan niyang maglagay ng isang uri ng tag kay B bilang patunay ng pagmamay-ari kung sakaling may mangyari sa lungsod. Hindi sigurado si Takeru kung ano ang gagamitin dahil hindi siya nagdala ng collar. Pero naalala niya na binigyan siya ng mga anak ni Poron ng Lucky Charm ilang araw na ang nakakaraan.
Kaya't kinuha niya ito sa kanyang bag at dinausda sa buntot ni B. Ang sabi ng guard ay sapat na yon. Kaya ngayon ang natitira ay magsampa ng ulat na nagsasabi sa alkalde na may pumasok na dragon sa lungsod. Ngunit hindi kailangang mag-alala ni Takeru tungkol doon. Ibinalik nila ang kanyang bag at sinabi sa kanya na kung gusto niyang makapunta sa Adventurers Guild, makakarating siya doon sa pamamagitan ng pagdiretso sa pangunahing kalsada. Habang ginagawa ni Takeru ang kanyang mga unang hakbang sa lungsod, ito ay mas kamangha-mangha kaysa sa naisip niya. Sa sandaling iyon, itinuro ni B ang isang malaking gusali sa dulo ng kalye, at iyon ay dapat na Adventurers Guild. Kaya naman, pumasok siya sa loob at inilibot ang tingin sa paligid. Pagkalipas ng ilang sandali, isang babaeng nagngangalang Europa ang lumapit kay Takeru, at tinanggap niya ito sa Adventurers Guild. Lagi silang masaya na makakuha ng mga bagong pagpaparehistro. Kaya, dinala niya siya sa reception desk kung saan ipinakilala si Takeru sa receptionist na si Ariana. Hinihiling niya sa kanya na punan ang kanyang pangalan at kasalukuyang trabaho sa form. At iyon ay medyo simple. Ngunit ngayon na iniisip ito ni Takeru, hindi niya alam kung bakit naiintindihan niya ang wika ng mundong ito. Matapos punan ang form, tinanong ni Ariana si Takeru kung mayroon siyang anumang karanasan sa pakikipaglaban. At ipinaalam sa kanya ni Takeru na nagbabagsak siya ng isang griffin, isang grupo ng mga lobo, at isang pares ng mga alimango. Ang lahat ng mga salita na iyon ay napakakahanga-hanga, ngunit si Ariana ay may uri ng tingin kay Takeru ay gumagawa lang ito ng kwento. Kaya, tinanong niya kung mayroon siyang anumang patunay ng kanyang mga pagpatay. Sinabi niya na mayroon siyang patunay, ngunit ito ay medyo malaki. Kaya, tinanong niya ito kung okay lang ba na ilabas niya ito dito mismo. Hindi iniisip ni Ariana na magiging ganoon kalala ito, kaya sinabihan niya si Takeru na magpatuloy. Ngunit sa kanyang pagkabigla, inilabas niya ang isang higanteng alimango at ibinagsak ito mismo sa kanyang mesa. Agad na dinurog ng alon ng alimango ang mesa ni Ariana, at napagtanto ni Takeru na maaaring nagulo siya, ngunit sa kanyang pagtatanggol, binalaan niya ito na magiging malaki ito. Ang lahat ng mga patron ng guild ay nagtitipon upang makita kung ano ang lahat ng kaguluhan. At tinanong ng guildmaster kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Takeru na gusto lang niyang ipakita kay Ariana ang kanyang alimango. At nakikita iyon ng guildmaster, ngunit naghihinala siya sa katotohanang may item box si Takeru. Kaya, tinanong niya kung saan niya ito nakuha. Sinabi ni Takeru na nakuha niya ito bilang regalo. At pagkatapos gamitin ang kanyang kakayahan, kinumpirma ng guildmaster na si Takeru ay nagsasabi ng totoo. Ang guildmaster ay may kakayahang mag-scan na katulad ng kay Takeru, ngunit sa halip na isang stat screen, nakakakita lang siya ng aura sa paligid ng isang tao na nagsasabi sa kanya kung mayroon silang mabuti o masamang intensyon. At mukhang maayos naman si Takeru, kaya hindi na kailangang parusahan siya sa isang simpleng pagkakamali. Sinabi niya na maaari nilang tasahin ang alimango at mag-issue ng pagbabayad sa pagtatapos ng araw, ngunit sinabi ni Takeru na talagang plano niyang kainin ang alimango mamaya, na ikinagulat ng lahat sa guild. Nagsisimula ng dumami ang mga tao, kaya sinabi ni Ariana na tatapusin niya ang pagpaparehistro ni Takeru sa katabing silid. Nang siya ay nasa isang bagong desk, sinabi niya sa kanya na tiyak na pinatunayan ng alimango na siya ay isang mahusay na manlalaban. Kaya, tinapos niya ang kanyang pagpaparehistro at nag-slide ng armband ng guild sa kanya. Alam niyang karapat-dapat siya sa mas mataas na ranggo, ngunit ayon sa mga panuntunan ng guild, lahat ng bagong miyembro ay kailangang magsimula sa F-rank. Gayunpaman, sa kanyang mga kasanayan, dapat siyang makapag-rank up nang wala sa oras. Makalipas ang ilang sandali, nahanap ni Takeru ang pamilya ng nabubulok na bangkay ng mandirigma na natuklasan niya noong siya ay nasa kakahuyan malapit sa nayon ng Tormi. Ibinigay niya sa pamilya ang mga gamit ng mandirigma. At habang tinititigan nila ang mga gamit, hindi nila maiwasang mapaiyak dahil bago lang ito sa kanila. Napansin ni Takeru na ang buong pamilya ay mukhang malnourished at may sakit at naalala niya ang nalaman niya sa guard kanina. Nang pumasok siya sa lungsod, nagtanong siya tungkol sa mandirigma na nakakaalam sa kanyang pangalan, si Belria, mula sa sulat na nakita niya sa kanyang mga gamit at nalaman mula sa gwardya na si Belria ay tila naghanap ng pambili ng gamot para sa kanyang amang ngunit hindi na bumalik. Hinulaan ni Takeru na ang kawawang Belria sa kasamaang palad ay namatay sa pakikipagsapalaran na iyon. Naaawa siya sa pamilya ni Belria at may gustong gawin para sa kanila. Matapos silang tulungan, pumunta siya sa Adventurers Guild at nakipagpalit ng isang bangkos ng mga halamang gamot sa isang foxman. Nang dumating ang receptionist ng guild na si Ariana, nakikinig sa kanila.
Napansin ng Foxman na bumubulusok ang kanyang mga tainga ng kuneho mula sa likod ng dingding, kaya direktang tinanong niya ito kung may problema. Nag-aalinlangan siyang lumabas at ipinaliwanag na nakatanggap siya ng isang stack ng mga komisyon ng guild, na hiniling ng mga kliyente na partikular na ang gustong kumuha ng mga trabaho ay si Takero, na nagpapakita na sa maikling panahong ito, nakagawa na siya ng malaking reputasyon sa buong bayan. Hindi sigurado si Takero kung magagawa niyang kumpletuhin ang lahat ng mga komisyon ng mag-isa, ngunit kinukuha pa rin niya ang kalahati ng mga ito at pumayag na gawin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Matapos ibenta ang kanyang mga nakalap na materyales, pumunta siya sa bathhouse para sa ilang self-healing time kasama si B at inalala ang kanyang panahon dito sa Belka City. Ayon sa kanya, kalahating buwan na ang lumipas at maayos na ang lahat. Naalala niya ang unang beses na pumunta siya sa pampublikong paliguan na ito. Ang tubig ay ganap na kasuklam-suklam. Ngunit agad niyang nilinis ang pool at ang daloy ng tubig gamit ang kanyang cleansing magic. Dahil doon, nakakapunta na siya dito at araw-araw nagpapawala ng pagod. Isang halimaw na lalaki na nagngangalang Clay ang nagpakita at humarap kay Takero, na nagsasabing nakarinig siya ng mga chismis sa paligid ng bayan na si Takero ay maaaring gumamit ng mahusay na healing magic. Hiniling ni Takero kay Clay na magpaliwanag, at ipinaliwanag ni Clay na sinasabi ng mga tao na pinagaling ni Takero ang isang taong may karamdaman mula sa mga slum gamit ang magic. Ito ay talagang totoo, dahil ito ay nagsiwalat na si Takero ay sa katunayan ay gumamit ng healing magic upang pagalingin ang ama ni Belria at ang buong pamilya, na ginawa silang masigla muli. Inamin ni Takero kay Clay na maaari siyang gumamit ng healing magic, ngunit hindi ito itinuturing na isang malaking bagay. Pagkatapos ay tinanong ni Clay kung kumuha si Takero ng anumang bayad mula sa ama ni Belria, at pagkatapos malaman na binigyan niya sila ng libreng paggamot, nakita ni Clay na ito ay hysterical na ang gayong mabait na tao ay umiiral sa mundong ito. Nagpatuloy siya at pinayuhan si Takero na i-upgrade ang kanyang rango ng adventurer, na sinasabing ito ang tanging paraan upang magawa niya ang mas mahirap na mga pakikipagsapalaran at kumita ng mas maraming pera. Gayunpaman, sinabi ni Takero na siya ay higit na masaya sa kanyang kasalukuyang rango, na nagpapakita na wala siyang kasakiman. Nalaman ni Clay ang tungkol dito at binalaan niya si Takero na ang pagiging masyadong marangal ay magpapa-stand out sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, sinusunod ni Takero ang kanyang karaniwang gawain at nasa Adventurers Guild upang ipagpalit ang mga materyales na kanyang nakolekta. Literal na nakikiusap ang Foxman kay Takero na itaas ang kanyang rango, pinapayuhan siya na ang isang tao sa kanyang kalibre ay dapat kumuha ng mas mataas na antas ng mga quest. Ngunit muling nilinaw ni Takero na hindi lang siya interesado at gusto niya ng mapayapang buhay. Habang nag-iisip tungkol sa mapayapang buhay, isang kawon ng mga goblins ang biglang sumugod sa lungsod ng kung saan. Ang lahat ng mga adventurer mula sa rank D ay natipon upang maghanda para sa pagtatanggol. Ngunit sinubukan ni Takero na tahimik na lumayo dahil nasa F rank lang siya. Pero bago siya mawala sa paningin, hinila siya ng guildmaster na si Redor, alam kung gaano siya kalakas. Ang plano ni Redor ay pigilan ang lahat ng mga goblins bago sila makatawid sa kalapit na ilog. At pinalakas niya ang moral ng lahat ng adventurer sa pamamagitan ng isang mahusay na speech. Di nagtagal, ang mga adventurer ay tumungo sa larangan ng digmaan at nag-set up ng base camp sa tuktok ng bundok upang magbantay sa lahat ng direksyon. Maraming adventurer ang napunta na sa mga front line, ngunit nanatili si Takero dahil total beta loser siya. Si Muscly ay na-partner kasama si Takero at patuloy na nakahawak sa kanya ng mahigpit, na natatakot sa mga wildlife sa kanilang paligid. Napansin ni Takero na nanginginig siya sa takot, kaya sinubukan niyang pakalmayin siya, at sinabing may malaking papel siya rito. Tila, siya ay isang manggagamot, kaya sinabi niya sa kanya na gamitin ang kanyang mahika upang pagalingin ang mga nasugatan sa labanan. Sinabi niya sa kanya na walang kahihiyan na matakot sa hindi alam, ngunit bilang mga tao, dapat nilang harapin ang kanilang mga takot at panindigan ang hindi alam upang mabuhay. Ang mga salita ni Takero ay nagpasigla kay Muscly at naging mas determinado siyang kumilos bilang isang healing nurse sa paparating na labanan. Nandoon din si Clay sa base at pagkakita sa kanya, nagtanong si Takero kung bakit ang isang mandirigmang tulad niya ay hindi pumunta sa mga front line. Ipinaliwanag ni Clay na mayroon siyang malaking peklat sa kanyang likod at sa mundong ito ang peklat ng isang mandirigma ang kanilang pinakamalaking kahihiyan dahil ito ay nagpapahiwatig na ang sugat ay kinuha habang tumatakbo palayo sa kaaway. Hindi sumasang-ayon si Takero, na nagsasabing maaaring maraming iba pang mga dahilan, at ipinakita na talagang nakuha ni Clay ang sugat na iyon habang sinusubukang protektahan ang isang tao.
Sa anumang kaso, naniniwala si Takero kung ano ang pinakamahalaga ay nabubuhay pa si Clay pagkatapos na magkaroon ng ganoong matinding pinsala. At si Clay ay tumatawa ng baliw sa sarili, na nagsasabing nais niya ang ibang bahagi ng mundo na mag-isip tulad ni Takero. Biglang tumunog ang emergency alarm mula sa front lines. At ang pattern ay nagpapahiwatig na ang mga goblins ay nakalusot at ngayon ay patungo sa posisyon ni Takero. Oras na para kumilos si Clay. Kaya, nagpaalam siya kay Takero at nagmamadaling pumunta sa front lines. Nang umalis si Clay sa kanya, tumingin siya sa kanyang gilid at nakita si Muscly na sinusubukang pagalingin ang isang nasugatan na mandirigma. Pinapanood niya habang hinihikayat siya nito na maayos ang kanyang kalagayan at dapat siyang manatiling matatag. Laking gulat ni Takero nang makita si Muscly na kumpiyansa kung isa sa alang-alang ang katotohanan na ilang minuto ang nakalipas ay medyo natakot si Muscly at nagtatago siya sa likod niya. Ang kanyang lakas ay nagpapalakas sa kanya at ang biyayang gumawa ng higit pa ay nagpapahusay sa kanya. Nag-activate siya ng Magic Shield at Magic Barrier. Habang tinatakpan sila ng barrier ngayon, sinabihan niya silang alagaan ang kanilang sarili habang nakabinbin kung kailan siya babalik kasama si Clay. Pagkatapos ay naglalabas ng isang stick. Tapos umaalis na siya. Pagdating niya sa field, pinahusay niya ang kanyang mga binti at kamay at tinamaan ang ilan sa mga goblins na nasa daan. Nakita niya na maraming iba pang goblins ang nakapalibot sa team, kaya pumunta siya para sumali sa kanila. Nahihirapan ang koponan na makasurvive, kaya hiniling niya kay B na tumulong. Habang ginagamit ni B ang pag-atake, namamatay ang mga goblins. Nakipagkita siya sa iba at tinanong kung ano ang nangyari. Ibinunyag nila na sila ay inatake ng mas mataas na uri ng goblin, ito ay ang Goblin Sergeant. Dahil dito, nawasak ang kanilang front line of defense at kinailangan nilang lumaban. Ang mga goblins ay sumalakay na sana sa kaharian kung hindi dahil kay Clay, na tumulong sa kanilang depensa. Sa kasamaang palad, isiniwalat nila sa kanya na nawala si Clay sa kanilang paglalakbay, at hindi nila alam kung nasaan siya. Nakaramdam ng pag-aalala si Takero dahil sa puntong ito si Clay ay lumalaban lamang mag-isa. Kaya't siya ay nagtakdang hanapin siya. Gaya nga ng kanyang hinulaang, si Clay ay talagang lumalaban mag-isa. Dumating si Takero sa tamang oras at inatake ang mga goblins. Nagbibigay ito kay Clay ng kaunting puwang sa paghinga, ngunit tinanong ni Clay kung bakit dumating si Takero. Siya ay may opinyon na si Takero ay masyadong mahina para doon. Ngunit naniniwala si Takero na si Clay ay masyadong nasugatan upang lumaban. Nakiusap siya kay Clay na umalis na sila, ngunit hindi ganoon kadaling pinabayaan ni Clay ang kanyang mga tao. Iginiit niya na kung aalis siya, sasalakayin ng mga halimaw ang lungsod. Hiniling niya kay Takero na umalis at sinabi sa kanya na kahit gaano pa siya tumakbo, tiyak na aabutan siya ng Goblin Sergeant at sasalakayin sila. Kaya, nag-aalok si Clay na manatili. Pinapanood ni Takero si Clay na nagpupumilit na lumaban. Alam niyang nasugatan si Clay at naaabala siya. Gusto niyang pagalingin ng tuluyan si Clay, ngunit mangangahulugan din ito ng pagpapagaling sa mga sugat sa likod ni Clay. Kaya, tinanong niya si Clay kung ang mga pinsala ay may anumang kahulugan at kung sila ay naruroon para sa isang dahilan. Ipinahayag ni Clay na walang substance ang pinsala. Isa lamang itong patunay ng kanyang katangahan. Nang makitang wala itong silbi, hiniling ni Takero kay B na tumulong sa mga halimaw at pabagalin sila. Pagkatapos ay inilabas niya ang water magic element sa kanyang bag at ibinuhos ito kay Clay para tuluyang mapasigla ang kanyang katawan. Parang hindi maintindihan ni Clay ang ginagawa niya. Napakalakas ng pakiramdam niya at may apoy sa kanya. Tumingon siya at tumingin kay Takero na nagtatanong kay Takero kung ano ang ginawa niya sa kanya. Imposibleng sabihin ni Takero sa kanya ang totoo. Kaya lang sinabi niya na pinagaling niya siya. Well, ang nararamdaman ni Clay ay higit pa sa pagpapagaling. Gayunpaman, kung ano ang kanilang kinakaharap ay mas mahalaga. Kaya hinarap ni Clay ang laban. Gamit ang bagong nahanap na enerhiya, si Clay ay pumasok sa isang mahusay na anyo at gamit ang kanyang mga kuko, hinati niya ang mga goblins sa dalawa at sila ay nanalo. Habang patuloy na lumalaban si Clay, isa sa iba pang adventurer na nakapanood sa ginawa ni Takero ay lumapit sa kanya. Tinanong niya kung ano ang ginawa ni Takero kay Clay at muli ay pinahina ni Takero ang kanyang trabaho at sinabing minor hilang lang ang ginawa niya. Ang adventurer ay hindi naniniwala sa kanya. Tinanong niya siya kung sino siya at sinabi ni Takero na isa lang siyang F-ranked adventurer na gusto lang tumulong sa kanila. Ang adventurer ay hindi naniniwala sa kanya at nakakaramdam ng labis na kainahinala. Gayunpaman, dahil malaki ang naitulong ni Takero sa kanila noong araw na iyon, hindi siya makapagpakita ng pagdududa, kaya nagpasya siyang tanggapin ang sinabi ni Takero.
Pinahahalagahan niya si Takero sa pagligtas sa kanila noong araw na iyon at sinabi sa kanya na gagawin ng guild ang kanilang makakaya sa paggagantimpala sa kanya. Bumalik si Takero sa kanyang lodge at ipinapalagay na ang mga bagay ay nananatiling pareho. Gayunpaman, ang kanyang kapayapaan ay muling nabalisa ng ganap na gumaling si Clay at sumalubong sa kanya. Alam din ni Clay na hindi normal ang ginawa sa kanya ni Takero. Kaya, tinanong niya si Takero kung ano ang ginamit ni Takero sa kanya. Sinusubukang ipagtanggol ang kanyang sarili, sinabi ni Takero na pinagaling niya siya gamit ang isang elemento ng tubig. Inihayag niya kung saan niya nakuha ang tubig at sinabi sa kanya na ito ay mula sa sinaunang dragon. Sinabi rin niya kay Clay ang tungkol sa dragon na ina ni B. Naniniwala si Clay sa kanya at nagtanong kung bakit ginamit ni Takero ang ganoong uri ng mahusay na elemento sa kanya. Sa tingin ni Takero ay hindi yun napakahalaga. Bagamat isa pang dahilan kung bakit wala siyang pakialam sa tubig ay dahil marami siya nito. Pinahahalagahan siya ni Clay sa kanyang ginawa. Gustong malaman ng higit pa, tinanong niya kung sino si Takero at kung saan siya galing at nagulat si Takero. Alam niyang binalaan siya na huwag sabihin sa sino man ang tungkol sa kanyang source, ngunit ayaw din niyang maghinala ang mga tao sa kanya. Nagtagal siya sa pagsagot kaya napansin ni Clay ang kanyang pag-aalinlangan. Sinusubukang huwag abalahin siya, sinabi sa kanya ni Clay na hindi niya kailangang makipag-usap at sinubukang lumayo, ngunit sinabi ni Takero na hindi siya nagdududa kay Clay, kaya sasabihin niya sa kanya. Sinabi niya kay Clay na siya ay mula sa ibang mundo. Tulad ng kapag ang mga tao ay namatay at sila ay muling nagkatawang tao, tulad ng maaari mong ipagpalagay, si Clay ay hindi naniniwala kay Takero, inamin niya na ito ay isang biro at umiling. Inihayag ni Clay na napakahusay ng ginamit ni Takero sa kanya kaya naging Dragonaut siya. Ang Dragonaut ay ang sinaunang angkan ng mga Lizardmen. Kaya nang siya ay naging Dragonaut, nakaramdam siya ng pag-uumapo ng kapangyarihan na hindi niya maintindihan. Muntik na niyang maramdaman na lalagpas na siya at may gagawin siyang masama. Anuman, labis siyang natutuwa na naramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang sinaunang Dragonaut. Sa isang walang pakialam na paraan, tinanong siya ni Takero kung bumalik na siya sa normal. Inaangkin niya na oo, at pinayuhan siya ni Takero na dapat siyang masanay sa ganoong uri ng anyo upang mas makontrol niya ang kanyang kapangyarihan. Si Clay ay tumitingin sa kanya ng may pagtatanong, na sinasabing siya ay laging walang pakialam sa mga bagay-bagay, at iyon ay isang bagay na noon pa niya gustong sabihin sa kanya. Iniwan siya ni Clay at lumabas siya sa lungsod. Nakikita niya ang bumubulusok na lungsod at ganoon lang ang inaasahan niyang magiging katulad ng isang lungsod. Habang naglalakad siya, may nakita siyang tindahan ng armas. Huminto siya doon dahil may gusto siyang bilhin. Tinawag siya ng may-ari ng tindahan mula sa likuran at tuwang-tuwa siyang lumingon. Maayos ang takbo ng adventure niya at excited din siya. Habang nauusyoso si B sa gusto niyang bilhin, magalang siyang binati ng may-ari ng tindahan, at malugod siyang tinanggap sa tindahan nito. Tinanong siya nito kung nagbebenta ba ito ng gunting pang-gather, ngunit umiling ang dalaga. Dahil interesado siya sa kakayahan ni Takero, ipinakilala niya ang sarili bilang si Rebel at nag-alok na gumawa ng pasadyang gunting para sa mga gawaing pang-gather nito. Isiniwalat niya na ang kanyang amo, si Grouthouse, ay isang mahusay na panday, ngunit tatanggap ito ng malaking bayad para sa kanyang trabaho. Hiniling ni Takero na makita siya, kaya isinama niya ito sa loob ng kanyang tindahan. Doon, nakita ni Takero ang isang grupo ng mga panday na nagpupukpok ng mga espada, at sinabi ni Rebel na ang mga panday ang nagbigay inspirasyon sa kanya na magtrabaho rin ng husto. Pagkatapos, dinala niya ito sa silid ng kanyang amo, at nagtaka ang dwarf kung sino si Takero nang ipaliwanag ni Rebel na siya ang sikat na taga-gather na pinag-uusapan ng lahat sa bayan nitong mga nakaraang araw. Naging interesado si Grouthouse. Naisip din ni Rebel na magagamit nila ang mga kakayahan ni Takero upang mang-alap ng ilang bihirang either-or para sa isang espesyal na espada na gagamitin sa isang paligsahan ng espada. Nalito si Takero sa pangalan ng Or habang tumatangging magpadala si Grouthouse ng magmimina sa mapanganib na minahan ng ruhay. Gayunpaman, patuloy na nakikipagtalo si Rebel sa kanya at sinubukang pilitin ang kawawang dwarf na sumang-ayon sa kanya. Galit na tumanggi si Grouthouse, ipinaalala kay Rebel na ang mga minahan ay puno ng mga mapanganib na demonyo. Sa oras na ito, nang mabanggit ang mga demonyo, naging mausisa si Takero, at tuluyang nawala ng enerhiya si Rebel. Binalaan siya ni Growlithe na kung babaliwalay niya ang buhay ng ibang tao, hindi siya kailanman magtatagumpay bilang isang dalubhasang panday. Natuwa siya na ang kanyang apprentice ay nagsisikap ng husto na iligtas ang kanyang trabaho. Ngunit walang paraan na mapipilitan niyang isugol ang buhay ng isang kabataang tulad ni Takero.
Sa mabubuting salita ni Grolls, sumuko si Rebel sa kanyang ideya, ngunit nag-alok si Takeru na hanapin ang orc kung papayag silang magpanday ng gunting para sa kanya bilang gantimpala. Nang makita ang pagkagulat ng panday, kumuha siya ng kuko ng alimango mula sa kanyang bag. Namangha si Grolls na nagawa niyang talunin ang isang halimaw na may B-rank ng mag-isa. Ipinaliwanag ni Takeru na walang kalaban-laban ang mga halimaw sa kanya, kaya madali niyang magagalugad ang mga minahan. Kalaunan, tumungo si Takeru sa mga minahan sakay ng isang karwahe kasama si B, na nasa sabik ng kumain pa ng karne ng alimango. Sinabi niya sa batang dragon na naubusan na sila ng mapanganib na pagkaing dagat, habang ang ibang mga pasahero ay nag-aalala tungkol sa mga kakaibang pangyayaring nangyayari sa mga minahan. Pagkababa niya sa karwahe, nakita ni Takeru ang isang kwadre ng kabayo habang iniisip niya kung gaano kaganda kung magkakaroon siya ng sarili niyang kabayo. Nakarinig siya ng isang pamilyar na boses. Tumabas na ang elf na nakilala niya sa kagubatan ay nakikipagtalo sa negosyante ng kabayo na ang higanteng bola ng balahibo na ibinibenta niya ay talagang isang uwak. Bamantong hininga ang lalaki, sinasabi na iyon ang kanyang mga kwadra. Itinuturing nilang kabayo ang anumang hayop na maaaring sakyan kaya patas na laruin nila ang mga ibon. Kumalma siya pagkatapos ng kanyang paliwanag at sinabi sa kanya ng tindero na makakahanap siya ng isang purong kabayo malapit sa kaharian ng mga dwarf. Napansin ni Takeru ang elf na patungo sa parehong direksyon niya at naghanda siyang mangalap ng ilang materyales kasama si B. Sa kagubatan, nangalap siya ng isang kumpol ng moonlight grass, iniisip na sulit ang biyahe. Bigla siyang nakarinig ng isang malakas na ugong at natagpuan ang babaeng elf na gutom malapit sa isang puno. Habang humihingi ng tubig ang walang bahay na elf, binigyan siya ni Takeru ng pagkain at nagtataka kung bakit palagi siyang nagiging pulubi. Habang tumatayo ang babae upang magpasalamat sa kanya, naamoy ni Takeru ang natural na amoy nito. Dahil sa pagkasuklam, mabilis siyang gumamit ng malinis na spell upang linisin ang mabahong katawan nito. Nagulat ang elf ngunit mabilis na napangiti ng mapagtanto na malinis ito. Sinabi ni Takeru na ayaw lang niyang masira nito ang kanyang pantasya tungkol sa mga dalisay at maselang elf. Nagpakilala ang babae bilang si Velbrolite. Medyo mahirap tandaan ni Takeru ang kanyang buong pangalan, kaya't tinanggap na lang niya ang Brolite. Nag-alok si Brolite na bayaran si Takeru para sa pabor, ngunit ipinagkibit-balikat niya ito at nagsimulang maglakad palayo. Gayunpaman, pinigilan siya nito, sinabing hindi niya hahayaang tulungan siya nito ng libre gaya ng kanyang iginiit. Natuwa rin si B na mayroon ng isa pang kaibigan, na naging dahilan upang tuluyan siyang tanggapin ni Takeru. Pagkatapos, habang ipinagpapatuloy ni Takeru ang kanyang gathering, sumugod sa kanya sina B at Brolite dala ang mahahalagang dumi ng halimaw. Sinabi niya sa kanila na isa lamang itong normal na bato, na ikinagulat ng dalawa habang paulit-ulit silang bumabalik na may dalang mga kalokohang basura. Napagtanto ni Takeru na ang utak ni Brolite ay kasing laki ng maliliit na mata ni B. Habang papalapit na ang gabi, naisip ni Brolite na magtayo ng bonfire. Naisip ni Takeru na hindi nila kailangan ito dahil mayroon siyang mga mahiwagang bato, ngunit ipinaliwanag niya na ang pag-iiwan ng mga bakas ng apoy ay nagpapaalam sa ibang mga adventurer sa lugar na ligtas na magcamping doon. Di nagtagal, bumalik siya na may dalang malaking troso sa kanyang balikat, inihagis ito sa hangin, at hiniwa ito ng pahapyaw gamit ang kanyang mga punyal. Nang lumapag siya pabalik sa lupa, humanga si Takeru sa kanyang lakas at nagpas siyang suriin ang mga istatistika ng kanyang mga punyal. Nagulat siya nang malaman na may mga A-ranked artifact. Napagtanto niya na si Brolite ay talagang mula sa isang maharlikang elf. Maya-maya, nagluto siya ng masarap na pagkain gamit ang panggatong na dala ni Brolite, at sinubukan ito ng isang tuwang-tuwa na Brolite. Agad siyang nahumaling sa isang pagkain, pinuri ang luto ni Takeru. Habang kumakain pa siya, ang babaeng elf ay tila nasa langit, at naisip ni Takeru na nagpapalabis siya. Pagkatapos, sinubukan ni Brolite na magsalita ng puno ang bibig, kaya pinaalalahanan niya itong nguyain muna bago magsalita. Tinanong niya ito kung papunta na ba ito sa mga minahan at tumango si Takeru at tinanong siya kung ano ang gagawin niya. Ipinaliwanag ni Brolite na naghahanap siya ng isang magandang puting Pegasus para sa kanyang nakababatang kapatid na si Lord Akara. Matapos baguhin ang seryosong usapan, napagtanto ni Brolite na nilibre siya ni Takeru ng isa pang libreng pagkain. Bilang kabayaran, naisip niya kung maaari ba itong maging bodyguard niya, at hiniling niya na linawin ang kanyang mga tungkulin sa trabaho. Tumango siya, sinabing maganda kung matutunan niya ang mga pangunahing kasanayan sa kaligtasan mula sa kanya, ngunit naisip ni Brolite kung iyon lang ba talaga ang gusto niya. Tumango si Takeru, iniisip na humihingi na ito sa kanya ng isang malaking pabor.
Bumantong hininga si Brolight na sinasabing ang kanilang pangalawang pagkikita ay maaaring dahil sa tadhana, at tinanggap niya ang alok nito na maging bodyguard niya. Sa kasamaang palad, pinagsisihan ni Takeru ang kanyang desisyon makalipas ang 30 minuto nang magsimula itong humilik ng mas malakas pa sa isang jackhammer kasama si B. Kinabukasan, sinundan ni Takeru si Brolight sa isang tulay sa ilog patungo sa kaharian ng mga dwarf. Habang papunta sila sa lungsod ng mga dwarf, ang unang bagay na napagpasyahan ni Takeru na hanapin ay ang pagkain. Nakahanap sila ng isang magandang restaurant na makakainan, kung saan buong pagmamalaking inihain sa kanila ng waitress ang ilang makatas na meat roll. Pagkatapos kumain, pinuri ni Takeru ang masarap na lasa ng tinapay, at naisip ni Brolight na ang pagkain ay kasing sarap ng sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan. Naging mausisa si Takeru tungkol sa kanyang kaibigan, kaya isiniwalat niya na ang kanyang kaibigan ay isang taong butiki. Sa pag-iisip kay Clay, sinabi niya rito na matalik din siyang kaibigan ng isang taong butiki. Pagkatapos ay nagsimulang magyabang si Brolight tungkol sa katayuan ng kanyang kaibigan, na isiniwalat na ginawaran siya ng titulong Holy Dragon Knight ng Imperyo ng Stalfa. Matapos marinig ang titulong ito, napagtanto ni Takeru na ang taong tinutukoy niya ay ang parehong tao. At biglang, nagsalita si Clay mula sa mesa sa tabi ng kanilang mesa. Nagulat si Takeru na nandito na pala ang Lizardman, ngunit ipinaalala ni Clay sa kanya na umalis siya sa Belcam nang walang kahit isang salita. Nahihiyang sinabi ni Takeru na ipinaalam niya sa guild, ngunit paulit-ulit siyang kinukutya ni Clay dahil hindi niya ito pinayagan ngayon. Pagkatapos ay tinanong niya si Takeru kung saan ito pupunta, kaya ipinaliwanag niya na magmimina siya ng ilang mineral sa minahan ng Ruhay. Nagulat si Clay na ang isang mababang ranggong adventurer na tulad niya ay gumagawa ng isang mapanganib na misyon. Ngunit naisip ni Takeru na sulit ang lahat kung makakakuha siya ng magagandang gunting mula sa isang dalubhasang panday. Ang kanyang mababang pamantayan ay nagpatahimik kay Clay, at nagpasya siyang sumama kay Takeru sa kanyang misyon. Nagulat, tinanong ni Brolight si Clay kung gusto ba niyang maging bodyguard niya tulad niya, na siyang nagpa-curious sa kanya. Matapos malaman na kinuha ni Takeru ang babaeng elf bilang bodyguard, pumayag si Clay na maging katrabaho niya sa kanilang paglalakbay. Habang nakipag-appearan ang mga kakaibang misfits, naisip ni Takeru na pagsisisihan niya ang pagsama sa kanila. Kinabukasan, lahat sila ay nagtungo sa lungsod ng kaharian ng mga dwarf. Nang makita ng bantay sa hangganan si Clay, pinapasok niya ang grupo, na nagulat na sila ay binibigyan ng espesyal na pagtrato. Ipinahayag ni Clay na may kilala siyang mabuting kaibigan sa kaharian at inakay sila ng bantay papasok sa isang silong. Nang bumukas ang hagdan, nagulat ang lahat nang makita ang isang napakalaking lungsod sa ilalim ng lupa. Samantala, sinabi ng bantay kay Clay na hinahanap siya ng hari ng mga dwarf, na ikinagulat ni Takeru. Nagkunwari si Clay na hindi siya related sa mga dwarf, ngunit sinabi ng bantay sa kanila na siya ang naging bayani nila matapos iligtas ang kanilang lahi mula sa Thunder King na si Zengom. Lumalabas na noong nakaraan, ang mga dwarf ay napakahina at isang masamang demonyo ang namumuno sa kanila. Nang dumaan si Clay sa kanilang kaharian, natakot ang demonyo sa kanya at tumakbo palayo, na naging dahilan upang siya ay maging bayani ng mga dwarf. Di nagtagal, dinala ng bantay ang lahat sa palasyo ng hari, kung saan sinimulan ni Clay na kasuhan ang hari dahil sa pagbibigay sa kanya ng labis na atensyon. Nang mapansin ni Brolight kung gaano kalapit si Clay sa hari, nagpakilala si Takeru. Sinabihan siya ng hari na hilingin na lang kung ano ang gusto niya nang walang anumang formalidad. Kaya, ipinakita niya rito ang isang liham ng rekomendasyon mula kay Grouthouse. Nang makilala ng hari si Grouthouse, humingi ng pahintulot si Takeru na galugarin ang mga minahan ng Ruhay. Binalaan siya ng hari na ang mga minahan ay naging isang mainit na lugar para sa mga demonyo, ngunit sinabi ni Takeru na handa na siya. Nagulat ang hari, ngunit tiniyak sa kanya ni Clay na babantayan niya ng maayos si Takeru, at paprotektahan din siya ni Brolight gamit ang kanyang lakas. Dahil sa garantiya ni Clay, nagpasya ang hari na aprubahan ang kanyang kahilingan at inutusan ang kanyang grupo na tuklasin ang katotohanan sa likod ng paglitaw ng demonyo sa mga minahan. Habang sumasang-ayon si Clay sa kahilingan ng hari, nalito si Takeru na sila ay pinapunta sa isang misyon upang tuklasin ang mga misteryo para sa kanya. Sa kasamaang palad, napilitan siyang sumama sa quest, at tumungo sila sa pasukan ng mga minahan. Malugod na tinanggap ng receptionist ng Dwarf Guild na si Zambo ang lahat at ipinaliwanag na gagabayan niya sila sa mga tunnel ng minahan. Matapos niyang buksan ang gate papunta sa mga minahan, napansin ni Brolight na madilim na. Kaya, nagcast si Takeru ng light spell para maliwanagan ang lugar. Pagkatapos ay kinopya niya ang mapa na nakuha niya kay Zambo,
na ikinagulat ng lahat sa kanyang maraming nalalaman na kasanayan. Dahil sa tuwa na makuha ang dekalidad na ore, ginamit ni Takeru ang kanyang kakayahang maghanap, ngunit isang kumpol lamang ng krudong iron ore ang nakita niya sa malapit. Bigla, inalerto ni B si Takeru tungkol sa isang kalapit na halimaw, at gumamit siya ng detection spell para hanapin ito. Nang makita ni Takeru ang isang pares ng kumikinang na mga mata sa dilim, naghanda ang lahat para sa labanan. Nang gumapang palabas ang isang kayig ng mga demonyong gagamba, sinaksak ni Clay ang una gamit ang kanyang sibat. Pagkatapos ay pinahinto ni Takeru ang isa pa gamit ang isang slow motion spell, na nagbigay kay Brolight ng pagkakataong punit-punitin ito. Matapos talunin ang gagamba, nagsimula siyang tumalon-talon sa tuwa. Bago pa sila tumungo papasok sa mga minahan nang sa wakas ay makarating sila sa mas mababang antas, may nakita si Takeru na ilang mineral ng Ildre sa malapit, ngunit huminto siya sa paglalakad nang mapadpad siya sa isang dead end. Matapos mapagtanto na ang mineral ay nakatago sa likod ng mga pader, humingi ng permiso si Takeru kay Zambo na maghukay. Sa harap ng lahat, pinasabog ni Takeru ang buong pader gamit ang isang grupo ng mga bolang apoy, na nagbunyag ng isang kumpol ng mataas na kalidad na mineral ng Ildre ore. Nadismaya siya na hindi ito ang Ildre na gusto niya, ngunit sinigawan siya ni Zambo, itinuro na mas mahalaga pa ang Ildrite kaysa sa Ildre. Matapos i-scan ang mga mineral, nalaman ni Takeru na nasa A-rank material ang mga ito at nagtaka kung ang monad environment ng mga minahan ay perpekto para sa pag-aalaga sa kanila. Bigla, binalaan ni B si Takeru, kaya't naging seryoso siya, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Nang marinig ang ilang malalakas na yabag na papalapit sa kanila, napagtanto ni Zambo na natagpuan na sila ng mga demonyo. Habang papalapit ang demonyo, sinabihan ni Takeru sina Brolight at Clay na umatras at lumakad palapit sa demonyo. Nang sa wakas ay ipinakita ng nilalang ang kanyang mukhang alimango, nasasabik sina Takeru at B na muling matikman ang masarap na pagkaing dagat. Habang pinapanood silang dalawa na sabik na nagpaplanong kainin ang halimaw, pinaalalahanan ni Clay sina Takeru at B na magseryoso. Sinabi niya sa kanila na ang alimango na ito ay isang mapanganib o may ranggong A na halimaw, kaya hindi nila ito maaaring ituring na biro. Gayunpaman, sinabihan pa rin siya ni Takeru na umatras. Dahil sa kagustuhang manghuli ng sarili niyang pagkain, habang sumusugod ang halimaw sa kanya, sinabihan niya si B na takpan siya habang kumikilos ito. Gumamit si Takeru ng pampabilis at pinatigas na spell sa kanyang katawan upang mapahusay ang kanyang mga kakayahan bago sumugod patungo sa alimango. Inakala ni Clay at Brolight na lalamunan siya ng alimango, ngunit gumamit si B ng isang tumitili na soundwave na nagpatigil sa halimaw. Sinamantala ni Takeru ang pagkakataong ito upang tumalon at basagin ang ulo ng alimango gamit ang kanyang tungkod, ngunit inalag siya nito gamit ang pincer nito. Pagkatapos, mabilis na naiwasan ni Takeru ang isang atake bago pa siya maging shish kebab, at gumamit si B ng ice magic upang i-freeze ang isa sa mga binti ng alimango. Habang nahihirapang gumalaw ang alimango, ginamit ni Takeru ang kanyang scan spell upang matukoy ang mga kahinaan sa katawan nito. Matapos matukoy ang mga kahinaan, tumawag siya ng isang kumpol ng mga karayom ng yelo upang batasin ang matigas nitong balat. Habang binibitawan niya ang mga karayom ng yelo, tumama ang mga ito sa katawan ng alimango at nagyelo ang buong bagay at naging isang eskultura ng yelo. Habang nagbibigay galang si Takeru sa patay na alimango, nagtataka si Clay kung bakit siya lumalaban ng mag-isa sa halip na kasama ang kanyang koponan. Humingi ng tawad si Takeru sa kanya at ipinaliwanag na natatakot lang siya na baka umatake sila ng malakas at masira ang kanilang mahalagang karne. Nagulat si Clay na plano niyang lutuin ang halimaw mula pa sa simula, ngunit ipinaalala kay Takeru na dapat siyang maging bodyguard nito. Sinabi sa kanya ni Takeru na sinusubukan lang niyang gawing mas madali ang mga bagay dahil mas may karanasan siya sa pagharap sa mga alimango. Ngunit sinabi ni Clay na hindi siya dapat maging masyadong masigla kapag nasa isang hindi mahuhulaan na kapaligiran sila. Sinasabing hindi nila lalabagan ni Brolight ang kagustuhan ni Takeru, hiniling ni Clay sa kanya na umasa sa kanila para sa kaligtasan ng lahat. Sa wakas, inamin ni Takeru ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad. Kaya, tinapik ni Clay ang kanyang balikat at sinabihan siyang kunin ang karne ng alimango. Matapos makuha ang karne ng halimaw, pinulot din ni Takeru ang lahat ng mahiwagang mineral sa lugar. Gayunpaman, nakaramdam siya ng mas maraming kayamanan sa mga kalapit na lugar at sinabi kay Zambo na maaari itong minahin ng mga dwarf sa hinaharap. Habang umiiyak ang dwarf at nagpapasalamat kay Takeru para sa kanyang malaking tulong, napaisip siya kung sa wakas ay siya na ang dahilan ng mga pagbabago sa mundo na sinabi ng space manager na gagawin niya. Pagkatapos, nagsimulang bumalik sina Brolight at Clay.
Kaya, naisip ni Takeru na ipagpapatuloy niya ang kanyang gusto hanggat ang mga pagbabago ay mabuti para sa mga tao sa paligid niya. Pagkatapos bumalik sa lungsod ng dwarf, ipinaalam ni Takeru sa hari na natalo na niya ang halimaw. Nagulat ang hari, kaya kinumpirma ni Zambo na tunay nga nilang natalo ang nakakatakot na demonyo. Kiniling niya kay Takeru na ibunyag ang mga labi ng halimaw. Kaya, inilabas niya ang higanteng eskultura ng alimango sa gitna ng korte. Habang niyayanig ng mabigat na eskultura ang silid, tumayo ang hari at hinangaan ang halimaw. Binati niya si Takeru sa paglipol sa halimaw para sa kanyang kaharian at nag-alok ng gantimpala, ngunit tinanong lamang ni Takeru kung maaari niyang iuwi ang katawan ng alimango. Ang kanyang simpleng kahilingan ay ikinagulat ng hari, ngunit pinayagan niya si Takeru na makuha ito. Habang pauwi ang grupo, natuwa si Brolight na binigyan sila ng hari ng 3 milyong rave bilang gantimpala para sa quest. Gayunpaman, hindi niya alintana ang kanyang bagong kayamanan, ang iniisip lamang ay ang masarap na sashimi na gagawin niya gamit ang karne ng alimango. Sinabihan ni Clay si Takeru dahil sa paglalaway na parang isang hangal na nag-iisip na gumawa ng bagong gunting gamit ang matigas na balat ng alimango. Kinabukasan, nakatanggap si Brolight ng isang magandang puting kabayo na inihanda ng hari ng dwarf. Nakatanggap din si Clay ng isang naayos na sibat at sumakay si Brolight sa kabayo upang ihatid ito sa kanyang kapatid. Tinanong ni Takeru kung aalis na ba siya, kaya tumango siya, sinasabing hindi niya kailanman mababawi ang lahat ng tulong niya. Sinabi niya sa kanya na wala siyang hinihinging kapalit, habang ipinaalala ni Clay sa kanya na dumating na rin ang kanilang karwahe. Di nagtagal, lumipad si Brolight sakay ng kanyang bagong kabayo at umalis. At sina Takeru at Clay ay umuwi na sakay ng kanilang karwahe. Pagbalik niya sa guild, napansin ni Takeru si Ariana na nagpo-post ng mga bagong quest sa board. Binati niya ito at tinanong kung bakit kasama niya si Clay, iniisip na bumuo sila ng isang grupo. Ipinaliwanag ni Clay na pansamantala lang silang magkasama, ngunit hindi pa sila nakapagpapasyang maghiwalay. Ikinatuwa ng kuneho ang balitang ito, at nagsimula siyang tumalon sa tuwa bago umalis upang iulat ang kanilang pagsasama sa Guildmaster. Pagkaalis niya, nagtaka si Takeru kung bakit siya kasama ni Clay. Sinabi ng Lizardman na kahit alam niyang si Takeru ay isang misteryosong tao na may pambihirang kapangyarihan, gusto lang niyang manatili rito upang makita kung ano ang kaya niyang gawin. Nahihiya si Takeru na ibahagi ang kanyang mga sekreto sa ibang tao, ngunit nagtitiwala siya kay Clay na maging isang mabuting miyembro ng grupo. Pagkatapos ng ilang talakayan, nagpasya silang maging isang maayos na koponan at tawagin ang kanilang sarili na Azure Ebony Team. Kalaunan, nagdala si Takeru ng ilang dekalidad na Eldrite kay Grolus, na biglang nang inag habang hawak niya ang ore. Naisip ni Takeru na nadismaya ang dwarf at nagtataka kung bakit hindi niya gusto ang mas mataas na kalidad. Pagkatapos ay naisip niya na ang mga dekalidad na materyales ay maaaring napakahirap hawakan para kay Grolus. Ngunit biglang umiyak sina Grolus at Ribble sa labis na kagalakan na magkaroon ng pagkakataong magamit ang kanilang pangarap na ore. Nagpasalamat si Ribble kay Takeru para sa kanyang bukas palad na tulong at sinabi ni Grolus na ngayon lang siya nakakita ng ganito karaming Eldrite sa mahigit 120 taon ng pamumuhay. Nang makita ang mga dwarf na masaya, nakahinga ng maluwag si Takeru na nagustuhan nila ang kanyang mga materyales. Kahit alam niyang mataas ang kalidad ng Eldrite, wala itong silbi kung ang ore ay napakahirap proseso para sa kanila. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Ribble na wala silang pera para bumili ng ganoong kahalagang materyal. Bilang tugon, ipinaalala ni Takeru sa kanya na maaari na lang siyang gumawa ng gunting para sa gathering, na sapat na para sa kanya. Gayunpaman, sinabihan niya silang magtuon muna sa paggawa ng kanilang espada para sa kompetisyon. Pagkalipas ng isang buwan, sinabi ni Guildmaster Wade kay Takeru na may sumulat ng liham para ipatawag siya. Habang kinukuha ni Takeru ang liham mula sa kanya, napansin ni Clay na ito ay mula sa maharlika na pamilyang Lukubak kung saan nagmula ang Panginoon ng lungsod ng Belsim. Ipinaliwanag ni Clay na ang Panginoon ng lungsod ay ang Panginoon ng buong teritoryo ng Lusubak, na isang buong rehiyon na kinabibilangan ng lungsod ng Belsim. Dahil mataas ang katayuan ng Panginoon ng teritoryo, naisip ni Takeru na magiging masyadong mahirap ang pakikitungo sa kanya. Sinabi niya kay Wade na sasakit ang tiyan niya bukas, kaya hindi niya makikita ang Panginoon. Gayunpaman, sinabihan siya ng Guildmaster na huwag mag-alala dahil si Lord Belmonant ay isang taong kalmado. Sa wakas, nagpasya si Takeru na tingnan ang liham at nalaman niya na inimbitahan ni Belmonant ang koponan ni Clay sa kanyang ari-arian upang bigyan siya ng gantimpala para sa kanyang pagganap sa Staff Plains.
Habang nagulat si Clay na siya ang dahilan kung bakit sila inimbitahan, inisip ni Takeru na ginagamit lamang ng Panginoon ng lungsod ang gantimpala bilang dahilan upang makipagkita sa kanya. Sumang-ayon si Clay, iniisip na gusto lang makita ng Panginoon ng lungsod si B, ang baby dragon. Nang marinig ito, agad na pinrotektahan ni Takeru si B, ngunit tiniyak sa kanya ni Wade na hindi siya aagawin ng Panginoon ng lungsod. Sinabi rin ni Clay na aalis na lang siya sa Belsem kung ang Panginoon ng lungsod ay lumabas na isang masamang tao. Sa wakas, nagpa siya si Takeru na magtiwala sa Panginoon ng lungsod upang bisitahin siya kasama si Clay. Maya-maya, umalis sila papunta sa mansyon ng Panginoon ng lungsod sakay ng isang karwahe. Habang paalis ang karwahe, lahat ng tao sa bayan ay napatingin sa marangyang sasakyan. Nagtataka si Takeru kung bakit humanga ang lahat. Kaya ipinaliwanag ni Clay na hindi maraming tao ang nakakakita ng isang mataas na ranggong maharlika tulad ng Panginoon. Inihayag din niya na kung makukuha ng isang tao ang suporta ng Panginoon ng lungsod, agad silang lalakas sa katayuan at lakas, kahit na sila mismo ay mahina. Habang tumatango si Takeru bilang pag-unawa, agad silang nakarating sa mansyon. Nang tumingin si Takeru sa bintana ng karwahe, nagulat siya nang makita ang isang marangyang kastilyo na mas malaki kaysa sa anumang naisip niya. Pagkalabas nila ng karwahe, isang mayordomo na nagngangalang Raymond ang sumalubong sa kanila. Sinundan siya ni Takeru at Clay habang ginagabayan niya sila sa bahay. Sa pasukan, sinalubong ng mga hanay ng mga katulong ang mga bisita. Habang papasok sila sa bahay, isang batang babae ang biglang tumakbo papunta kay Takeru. Tiningnan niya si B at naisip na medyo nakakatawa ang itsura nito, pagkatapos ay biglang hiniling kay Takeru na ibigay sa kanya ang dragon. Nang tumanggi si Takeru, mukhang natigilan siya. Sinabi ng batang babae na ang mga dragon ay mga maharlika na nilalang, kaya natural na karapat-dapat siyang magmay-ari nito bilang isang maharlika. Napagtanto ni Clay na ang batang babae ay nagngangalang Tiaris. Agad siyang sinuri ni Takeru at natuklasan na siya ang anak ng Panginoon ng lungsod. Nag-iisip kung paano haharapin ang matigas ang ulong bata, lumuhad si Takeru, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay tinanong siya nito kung bakit niya naisip na kukunin ang dragon. Ipinaliwanag nito na may isang taong nagngangalang Bernard ang nagsabi sa kanya tungkol kay B, at mula noon, gusto na niya itong makuha. Tinanong siya ni Takeru tungkol kay Bernard, kaya ipinaliwanag nito na sinabihan siya nito na maging matigas ang ulo at mapilit kung gusto niyang kunin ang dragon nito. Inisip ni Takeru kung sino nga ba si Bernard at sinabi kay Tiaris na bahagi ng pamilya nito si B kaya hindi niya ito maibigay. Tinawag niya ang pangalan ni B at magalang na sinagot ni B ang pagbati niya. Nagulat ang dalaga kaya ipinaliwanag ni Takeru na lubos na naiintindihan ni B ang lengguwahe ng tao. Nahiya si Tiaris na napakaraming bastos na sinabi niya tungkol kina Takeru at B at sinabing hindi niya inaasahan na magiging pamilya sila habang humihingi siya ng paumanhin sa lahat ng masasakit na salita nito. Sinabi ni B kay Tiaris na pinatawad na niya ito at tinanong ni Takeru kung bakit niya gustong-gusto ang isang dragon. Napaiyak si Tiaris at sinabing kailangan niya ng dragon para sa kanyang ina. Bago pa siya makapagpaliwanag, lumitaw si Lord Belmonte sa bulwagan. Nang tiningnan ni Takeru ang gwapong Panginoon ng lungsod, nagulat siya na ang isang binata ay ama pala ng isang teenager. Lumapit si Belmonte kay Takeru, nagpakilala, at pagkatapos ay nakipagkamay. Pagkatapos makipagkamay, dinala ni Belmonte sina Takeru at Clay sa isang pribadong silid para mag-usap. Humingi siya ng paumanhin sa bastos na pag-uugali ng kanyang anak na babae, ngunit sinabi ni Takeru na wala siyang pakialam doon. Tinanong siya ni Clay kung bakit niya sila inimbitahan, kaya ipinaliwanag niya na kailangan niya ang kanilang tulong. Nagulat si Clay na kailangan niya ng tulong at napaisip kung tungkol ba ito sa kanyang asawa. Tumango si Belmonte, at sinabi ni Clay kay Takeru na ang kanyang asawang si Malaysia ay nakahiga sa kama dahil sa sakit sa nakalipas na 6 na buwan. Ipinaliwanag ni Belmonte na narinig niya ang mga tsismis tungkol sa pagpapagaling ni Takeru sa isang sakit na walang lunas ng isang estranghero sa mga slum. Kaya, inimbitahan niya ito para sa kanyang tulong. Bumantong hininga si Takeru dahil alam niyang kasalanan niya ang pagkalat ng tsismis at nagmakaawa si Belmonte sa kanya para sa kanyang tulong. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang kapangyarihang magpagaling, naalala ni Takeru na literal niyang binago ang buong katawan ni Clay, kaya natakot siyang saktan niya ang ginang sa maling dosis. Pagkatapos ay sinabi ni Belmonte kay Takeru na gusto ni Tiaris ng isang batang dragon dahil sa kanyang ina. Ito ay naguluhan kay Takeru. Kaya, ipinaliwanag ni Belmonte na malapit nang umalis si Tiaris upang mag-aral sa maharlikang kabisera, at gusto niya ng isang cute na alagang hayop para samahan ang kanyang ina habang wala siya.
Naging emosyonal si Clay sa kabaitan ng batang babae, pagkatapos ay tinitigan niya si Takeru, na nagpaisip sa kanya na wala siyang ibang magawa kundi tulungan sila. Pumayag si Takeru na tumulong, ngunit natatakot pa rin siya na mapapahamak siya kung hindi niya sinasadyang masaktan ang asawa ng isang maharlika. Sa wakas, hiniling niya kay Belmonte na makita ang kanyang asawa, at masayang dinala niya sila sa kwarto nito. Matapos ibalita ang kanilang pagdating, binuksan niya ang pinto at pinapasok sila sa loob. Madilim ang kwarto at agad na napansin ni Takeru kung gaano kahirap ang ventilasyon. Nang tanungin ni Melissa ang kanyang asawa kung bakit ito pumunta, nagulat si Takeru nang makita kung gaano ito may sakit. Bago simulan ang kanyang diagnosis, tinanong niya si Belmonte kung maaari niyang lagyan ng ilaw ang kwarto. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Belmonte na hindi kayang tiisin ng kanyang asawa ang sikat ng araw, kaya pinanatili nilang madilim ang kwarto para sa kanya. Tumango si Takeru at lumapit sa ginang at ginamit ang kanyang scan upang suriin ang kanyang kalagayan. Tinanong ni Belmonte kung ang kanyang mga sakit ay magagamot at sinabi sa kanya ni Takeru na kaya niyang pamahalaan ang pananakit ng kasukasuan at iba pang mga sintomas ng ginang. Gayunpaman, nalilito siya sa sakit ng kanyang asawa na may kinalaman sa pagkalason sa ivory dahil ngayon lang siya nakarinig ng ganitong sakit. Nang makitang nawawala sa pag-iisip si Takeru, napaisip si Clay kung may mali. Sinabi ni Takeru kay Belmonte na kailangan niya ng buong tiwala bago simulan ang paggamot. Pagkatapos ay sinabi ni Melissa na gusto lang niyang mabawi ang sapat na lakas upang maiakap muli ang kanyang anak, kahit na hindi ito tuluyang gumaling. Narinig ang nakakasakit na mga salita ng kanyang asawa, nagmakaawa si Belmonte kay Takeru na tulungan siya, at tumango si Takeru, naghahanda na simulan ang pamamaraan. Diyan nagtatapos ang episode 6. Mag-like at mag-subscribe para hindi makaligtaan ang susunod. Salamat sa panunood.